Si So Jae-han, isang empleyado, ay natapos na sa kanyang trabaho at inihayag na uuwi na siya. Ngunit bigla siyang pinigilan ng isa niyang kasamahan, tinawag siya bilang Assistant Manager So Jae-han, at ipinaalala ang company dinner na sabik na hinihintay ng lahat. Hinawakan siya nito ng mahigpit sa leeg para hindi makaalis, at iginiit na hindi magiging buo ang gabi kung wala siya. Samantala, may dalawang kasamahan nilang pabulong na nag-uusap. Sabi nila, siguradong hindi sisipot si Jae-han at mas pipiliin niyang mag-isa sa bahay. Napaisip si Jae-han, puno ng sama ng loob, na ang ganitong salo-salo ay para lamang sa mga taong talagang nasisiyahan dito, at hindi naman sila mawawalan kung hindi siya sumama. Sa isip niya, naalala niya ang mesa niyang puno ng tambak na papeles. Kung hindi lang ganoon kabigat ang trabaho, baka naging iba ang sitwasyon. Araw-araw silang nag-o-overtime, at ngayong araw lang siya nagkaroon ng pagkakataong makauwi ng tama sa oras. Sa sobrang pagod, ramdam niyang umabot na siya sa sukdulan ng kanyang pasensya. Bigla siyang nilapitan ng kasamahan niyang si Secretary Lee Jae-yeon, na ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Sinabi nitong nauunawaan ang sitwasyon niya, at inamin na silang lahat ay nagtatrabaho ng sobra-sobra. Alam daw nito kung gaano kahirap ang kanilang pinagdadaanan. Saglit na nakaramdam ng ginhawa si Jae-han, iniisip na marahil si Jae-yeon lamang ang tunay na nakakaintindi sa kanya. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, bigla itong sumigaw ng masigla at nagsabi na dahil pare-pareho silang pagod, mas mabuting magdiwang sila ngayong gabi sa pamamagitan ng inuman. Laking gulat at pagkabigla ni Jae-han, at sa isip niya'y unti-unti na niyang naisip na tuluyan nang nababaliw ang mga kasamahan niya sa sobrang bigat ng trabaho. Nagtanong siya sa sarili kung paano siya napadpad sa lugar na nagpapaloko sa mga empleyado sa walang katapusang gawain. Ang tanging pangarap lang naman niya sa pagiging kawani ng gobyerno ay magkaroon ng tamang balanse, makapagtrabaho ng sapat at makapagpahinga ng sapat. Habang papalayo na siya, napansin niya ang isang kaina-hinalang lalaki na nakasuot ng hoodie at maskara. Mabilis niya itong nakilala, siya ang petitioner na nakaharap niya kaninang umaga. Naramdaman niya agad ang panganib dahil tila hindi matino ang lalaki, kaya't nagpasya siyang umiwas. Ngunit pinigilan siya nito at nagtanong kung siya nga ba ang empleyado na nakausap kanina. Naalala ni Jae-han na si Jae-yeon mismo ang nagsabi sa taong iyon na hindi matutupad ang hiling nito dahil utos iyon mula sa nakatataas. Sa kasalukuyan, muling nagtanong ang lalaki kung bakit siya hindi pinapansin ni Jae-han. Pinaliwanag naman ni Jae-han na sumusunod lamang siya sa tamang proseso. Ngunit sumingit si Jae-yeon at sinabing bumalik na lamang ito kinabukasan dahil tapos na ang oras ng trabaho. Doon tuluyang nagalit ang lalaki. Pasigan nitong ipinahayag na lagi siyang binabaliwala, bago niya biglang marahas na inatake si Jae-han. Sinisi siya nito sa lahat ng kanyang problema. Bagsak si Jae-han sa sahig, nababalot ng sarili niyang dugo, habang ang lalaki ay nakatayo sa ibabaw niya, sumisigaw na hindi raw iyon ang tamang paraan para mabuhay. Habang unti-unti siyang nawawalan ng malay, nagtataka siya kung ano ang ibig sabihin noon. Sa huling sandali ng kanyang ulirat, ang naiisip niya lamang ay ang payak niyang pangarap, makapagtrabaho ng sapat at makapagpahinga ng sapat. Ngunit bigla siyang nagising na tila walang nangyari. Gulat niyang sinuri ang sarili at natuklasang buo pa ang kanyang katawan. Parang matagal na mula nang siya'y huling masugitan, ngunit ngayon ay nasa ibang katawan na siya. Nang tumingin siya, napagtanto niyang isa na siyang ibang tao, isang binatang may mahabang buhok at nakasuot ng tradisyonal na kasuotan. Siya na ngayon si Ilmok, ang dating si So Jae-han. Isang lalaki ang tumawag kay Ilmok at humingi ng tubig. Agad siyang tumugon at tinawag itong Uncle Tae-won. Isang buong taon na ang lumipas mula nang mamatay siya sa pagkakataga, at mula noon ay nabigyan siya ng ikalawang pagkakataon sa buhay nang mailipat siya sa mundong pinamumunuan ng sining ng pakikipaglaban. Sa kabutihang palad, dahil sa mga alaala ni Ilmok, ang tunay na may-ari ng katawan na kanyang sinapian, madali siyang nakaangkop sa bagong mundong ito. Natuklasan niya rin na ang kasabihan niya noong nakaraang buhay, magtrabaho ng sapat at magpahinga ng sapat, ay akmang-akma sa tahimik at payapang buhay na natamo niya. Inakala niyang doon na matatapos ang kanyang mga araw, sa katahimikan at kaginhawaan. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang hindi ito magtatagal. Biglang naglaho ang lahat ng kanyang inaasam na kapayapaan. Isang napakalaking sunog ang lumamon sa inn kung saan siya nagtatrabaho.
Nagmamadali siyang kumuha ng mga timba ng tubig upang apulahin ang apoy. Galit niyang tinanong sa sarili kung bakit sa lahat ng lugar, doon pa nagkaroon ng sunog. Gayunman, naisip niyang mas mahalaga ang mailigtas ang lahat ng tao kaysa magtanong ng dahilan. Habang tumatakbo, nakita niya si Uncle Taewan na naipit sa ilalim ng naglalagablab na troso. Mabilis siyang sumugod upang hilahin ito, ngunit napatigil siya nang makita ang nakagugulat na tanawin. Sa loob ay naroon ang isang matandang lalaki na may mahabang puting buhok, nakatayo sa tabi ng bangkay ng kanilang innkeeper. Kalma nitong sinabi na ang dahilan ng lahat ay dahil sa sobrang sama ng lasa ng noodles na inihain sa kanya. Hindi makapaniwala si Ilmok at kinundi na ang mababaw na dahilan ng pagpatay. Ngunit iginiit ng matanda na ganoon talaga kasama ang pagkain, at ang pagsunog sa lugar ay dagdag na gantimpala lamang. Pagkatapos ay tumingin ang matanda kay Ilmok at sinabing nasasayang lamang ang kanyang kakayahan sa pagtatrabaho bilang taga-silbi. Inalok niya itong maging disipulo, kasabay ng pagbabanta na papatayin siya kapag tumanggi. Biglang bumalik sa isipan ni Ilmok ang alaala ng kanyang nakaraang kamatayan, kung paanong pinatay siya ng isang baliw na nagsabing siya'y binabaliwala, kahit sinusunod lang naman niya ang tamang proseso. Ngayon, muli niyang nakita ang parehong kabaliwan sa harap ng matandang ito, isang taong pumapatay at nagsusunog ng gusali dahil lamang sa isang mangkok ng noodles. Nag-apoy sa galit si Ilmok at Pasiga na sinabi sa matanda na tigilan na ang kalokohan. Tinanong niya kung sa tingin ba nito, dahil lamang may hawak itong sandata, may karapatan na itong gawin ang lahat ng gusto niya. Mariin niyang sinabi na hindi siya kailanman susunod sa isang baliw, at iginiit na ibalik sa kanya ang balanseng buhay na pinapangarap niya. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang isa pang lalaki na may takip sa isang mata at agad siyang inatake. Mabilis siyang natamba, nawalan ng malay, at natagpo ang nakahandusay sa lupa. Habang unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin, naisip ni Ilmok na sa pagkakataong ito, kahit papaano'y nasabi niya ang lahat ng kanyang saloobin, hindi gaya ng dati. Muli niyang tinanong ang sarili kung talagang ganoon ba kahirap ang hilingin na makapagtrabaho at makapagpahinga ng sapat. Inutusan ng matanda na isama si Ilmok. Pagdilat niya, nagulat siyang nasa loob na siya ng umaandar na karwahe. Agad siyang kinabahan nang makita ang matandang nasa harap niya, kalmadong sinasabing gising na siya. Hindi makapaniwala si Ilmok na buhay pa siya, dahil sigurado siyang papatayin siya matapos siyang sigawan ang matanda. Ngunit ikinagulat niya nang humingi ito ng paumanhin. Inamin nitong nagsisinungaling lamang siya kanina, at ang tunay na may kagagawan ng pagsira sa inay. Ang Merm Alliance. Ipinaliwanag ng matanda na ipinaparatang lamang sa kanya ang kasalanan habang dumaraan siya sa lugar, upang magkaroon ng dahilan ang alyansa para palakasin pa ang kanilang kapangyarihan. May pagdududa si Ilmok sa mga sinabi ng matandang lalaki, ngunit hindi niya ito tuluyang may kaila. Sa tagal ng panahong nagtrabaho siya sa inn, napansin niyang ang lahat ng mga mandirigma, maging mula sa mga tinatawag na matuwid na sekta o sa mga itinuring na masama, ay iisa lang, mga taong parang mga siga na inaabuso ang kanilang lakas. Tinanong niya ang matanda kung bakit ito nagsinungaling noong una. Sagot ng matanda, gusto lamang niyang subukan ang pagkatao ni Ilmok. Dinagdag pa niya na labis siyang humanga sa tibay ng loob nito, dahil pinili nitong mamatay kaysa maging disipulo ng isang kaaway. Malugod pang idinagdag ng matanda na hindi pa raw siya nagkakamali sa paghusga ng mga tao. Ngunit sa isip ni Ilmok, tiyak niyang mali ito, dahil para sa kanya, halatang sira na ang isip ng matanda. Ipinaliwanag naman ng matanda na wala siyang ibang mapagpipilian. Ang opisyal na kwento raw ay nagdaan ng isang kaaway ng bayan, at tiyak na walang maniniwala na basta na lang nito palalampasan ang isang errand boy. Imposibleng buhayin siya, siguradong papatayin din siya at ibibintang sa kanya ang lahat ng nangyari. Dahil dito, dalawang landas lang ang natitira kay Ilmok, maging disipulo niya, o mamatay sa kamay ng Merm Alliance. Dito naunawaan ni Ilmok ang bigat ng sitwasyon. Kaya't bigla niyang binago ang kanyang tono at magalang na nagtanong kung sino ba talaga ang matandang ito. Napansin ng matanda ang biglaang pagbabago ng asal ni Ilmok, ngunit ngumiti siya at ipinakilala ang sarili bilang Hayokrion Ilwi. Hindi pamilyar si Ilmok sa pangalang iyon, kaya't ipinaliwanag ng matanda na mas kilala siya sa kanyang titulo. Sa buong Central Plains, siya ang tinatawag na Heavenly Demon.
Agad na nagbalik sa alaala ni Ilmok ang nababasa niya sa mga nobelang pandigma. Ang Heavenly Demon ay sumisimbolo sa sukdulang kapangyarihan sa sining ng pakikipaglaban, at siya rin ang pinuno ng sekta ng mga demonyo. Iba-iba man ang pangalan ng sekta sa kasaysayan, iisa lang ang kahulugan ng titulong iyon, isang pinuno na ang kapangyarihan ay hindi matatawaran. Napaisip si Ilmok kung ito'y isang makabagong kulto sa kasalukuyang panahon, agad niya itong tatanggihan dahil sa kaugnayan nito sa mga kriminal na gawain. Ngunit dahil ibang mundo ito, baka hindi ganoon kasama ang ideya. Pinutol ng Heavenly Demon ang kanyang pag-iisip at biglang tinanong siya tungkol sa isinisigaw niyang work-life balance. Namula si Ilmok sa kahihiyan, lalo na't naalala niyang pasiga niya iyong idinadahilan sa harap ng lahat. Pagsapit nila sa kanilang destinasyon, tinanong siya ng Heavenly Demon kung ano ang kanyang pangalan. Sagot ni Ilmok, wala siyang apelyido, Ilmok lamang. Sa sandaling iyon, malugod siyang tinanggap ng matanda sa kanilang sekta. Sa labas ng palasyo, sinalubong sila ng napakaraming tagasunod. Luhod ang lahat sa kanilang master, sabay-sabay na nagsisigaw ng paggalang at humihingi ng kaligtasan mula sa kanya. Nababalot ng pagkabighani si Ilmok sa tanawin. Higit na ingrandi ito kaysa sa kanyang inasahan, at napaisip siya kung ano kaya ang pakiramdam na maging pinuno ng isang relihiyosong kulto. Tinanong din niya ang sarili kung titingnan na ba siya ng iba ng kakaiba mula ngayon. Pagkatapos ay dinala siya ng Heavenly Demon sa isang engranding palasyo na tinawag na Pangamian. Sinabi nitong magiging sa kanya iyon kung tatanggapin niya ang pagiging disipulo. Hinihiling nito na pansamantalay manatili muna siya roon habang pinag-iisipan ang kanyang pasya. Ipinangako pa ng Heavenly Demon na siya mismo ang magsisiyasat kung sino talaga ang nag-utos ng pag-atake at pagsunog sa inn. Nauunawaan daw niya ang sakit na nararamdaman ni Ilmok matapos mamatay si Uncle Taewon, na itinuring na parang sariling ama. At sa pangalan niya bilang Heavenly Demon, nanumpa siyang tutulong kay Ilmok, anuman ang maging desisyon nito tungkol sa pagiging kanyang disipulo. Naantig si Ilmok sa pangako ng Heavenly Demon. Kaya't agad siyang lumuhad at yumuko ng buong galang, nagpasalamat at tinawag itong Master. Nabigla ang Heavenly Demon sa bilis ng kanyang desisyon, ngunit pinagtibay ni Ilmok na nakapagpasya na siya. Wala naman daw siyang ibang pagpipilian at gagawin niya ang lahat ng makakaya. Tinawag ng Heavenly Demon na matalino ang kanyang naging pasya at sinabi nitong magtatalaga siya ng isang tagapaglingkod upang pagsilbihan at bantayan siya. Sa pamamagitan nito'y matututo siya ng mga aral at pamamalakad ng Divine Heavenly Demon Sect. Muling nagpasalamat si Ilmok. Maya-maya, nakita niyang may isang dalaga na papalapit. Inakala niyang siya ang tinutukoy ng Heavenly Demon. Napaisip siya na napakabilis ng mga pangyayari, gaya ng inaasahan mula sa isang relihiyosong kulto. Ngunit napatigil siya sa pagkabigla, ang dalaga ay napakaganda, tila isang tanyag na artista. Hindi niya maiwasang kabahan sa ideya na isang ganitong kagandang babae ang mag-aalaga sa kanya sa araw-araw. Agad naman niyang sinaway ang sarili, paalalang kung pagbabatayan ang nakaraang buhay niya, nasa 30 na ang kanyang edad. Habang nag-iisip kung malibang mapalapit sa dalaga, yumuko ito at magalang na nagpakilala bilang Jin Hean. Sinabi nitong siya ang magiging tagapaglingkod niya mula ngayon. Biglang binawi ni Ilmok ang nauna niyang iniisip. Napagpasyahan niyang baka dapat niya itong pag-isipan muli, lalo na't ang katawan niya ngayon ay 15 anyos pa lang. Ibig sabihin, hindi ganoon kalaki ang agwat ng edad nila. Pinutol ni Hean ang kanyang mga iniisip at humingi ng paumanhin dahil kailangan niyang sabihin ito kahit sa unang pagkikita pa lang nila. Ipinahayag niya na kailangang maghanda agad si Ilmok para pumasok sa madagwan. Nagulat si Ilmok at nagtanong kung ano iyon. Ipinaliwanag ni Hean na ito ang pangunahing akademya ng sekta kung saan pumapasok ang piling kasapi sa edad na 16. Lahat ng matataas na opisyal ng sekta ay nakapagtapos doon. Dagdag pa niya, bilang disipulo ng Heavenly Demon, dapat siyang magtapos bilang pinakamagaling sa klase upang hindi mapahiya ang kanyang guro. Naisip ni Ilmok na hindi ito magiging madali. Gayunman, inamin ni Hean na limitado ang oras nila, pero pinanatili nitong kalmado ang kanyang tinig at sinabing huwag siyang mag-alala. Biglang nagbago ang hangin sa paligid. Ang dating banayad na pakikitungo ni Hean ay napalitan ng seryosong awtoridad. Mariin niyang idineklara na gagawin niyang pinakamalakas si Ilmok.
At doon nagsimula ang nakakapagod na pagsasanay. Inutusan niya si Ilmok na ulit-ulitin ang mga islogang panrelihiyon ng sekta gaya ng Advent of the Heavenly Demon. Habang gumagawa ng push-ups, sigaw pa niya na masyado itong mahina, kaya dapat ulitin muli. Paulit-ulit niyang pinilit si Ilmok na ituwid ang mga braso hanggang sa tuluyang bumagsak ito sa pagod. Galit pa rin siyang sumigaw, inuutusang bumangon. Ngunit hingal na hingal si Ilmok at nasabi na hindi na niya kaya. Matalim na tinanong siya ni Heian kung may nagtutok ba ng espada sa kanya para mapilitan siyang pumasok sa sekta, paalala na siya mismo ang pumili nito. Sa loob-loob ni Ilmok, sumisigaw siyang hindi niya pinili ito, si Heian mismo ang nanggigipit sa kanya ngayon. Hinayla siya ng dalaga at mariing sinabi na kailangan niyang magtiis, may buong tiyaga at determinasyon. Nabigla si Ilmok, ngunit pumayag na rin at tuluyang bumagsak sa balikat nito. Iniisip na lahat ng tao sa sekta ay baliw. Habang nakasandal siya, nagmuni-muni si Heian. Napansin niyang ang naabot ni Ilmok sa unang araw ng pagsasanay ay lampas sa kakayahan ng normal na tao, lalo na't hindi pa ito nakapag-aral ng martial arts kailanman. Ipinapakita raw nito na ang katawan ni Ilmok ay pinagpala ng langit. Namangha siya sa kakayahan ng Heavenly Demon na agad makita ang pambihirang talento, at sinabing ito ang dahilan kung bakit wala silang magawa kundi igalang at sambahin ang kanilang pinuno. Pagkatapos ay buong sigla niyang muling isinigaw ang mga islogan ng kanilang sekta. Nagising si Ilmok sa gabi sa kanyang kwarto, naguguluhan kung nasaan siya. Ang huling naalala niya ay ang maghapong pagsasanay kay Jin Heian, ngunit nang tumingin siya'y nandoon ito, hinihimas ang kanyang likod gamit ang panloob na enerhiya. Bigla siyang tumalon at nagpanik. Kalmado namang sinabi ni Heian na nilulunasan lang niya siya gamit ang isang pagpapagaling na teknik habang nakatulog, at idinagdag na hindi pa tapos ang gamutan. Hiniling nitong humiga siya muli para matapos ang paggamot. Inakusahan ni Ilmok si Heian na parang isang malupit na drill sergeant, at naniwala siyang ang pagpapagaling ay paraan lang para mabilis niyang maibalik si Ilmok sa mabagsik na pagsasanay. Bumalik sa kanya ang masakit na alaala ng pagsasanay sa militar noong nakaraang buhay. Sobra na raw ang pinagdaanan niya, kaya sumigaw siya na hindi na niya kayang mabuhay ng ganito. Nagdemand siya ng kahit isang pahinga kada, half-season, firm mula sa gaming world, halos isang oras, at iginiit na ang pinakamahalaga sa kanya ay ang work-life balance, ipagtatanggol niya ang kanyang oras ng pahinga kahit anong mangyari. Tahimik na tinanggihan ni Heian ang kahilingan. Ipinaliwanag niyang 15 anyos si Ilmok at isang taon na lang bago mag-enroll sa Madagwan, walang panahon para magpahinga ng kampante. Nag-aalala si Ilmok at nagtanong kung patuloy ba siyang gagangahin hanggang siya'y mamatay sa pagod. Kalmado namang sinabi ni Heian na hindi siya ganoon kaina, at kapag namatay man siya, liligaya siyang sundan si Ilmok hanggang kamatayan at magpapatuloy siyang maglingkod pati na bilang isang espiritu. Natatakot si Ilmok sa sobrang katapatan na iyon at tinawag si Heian na obsessed. Hiniling niya na tigilan ang pag-uusap tungkol sa kamatayan bilang isang anyo ng katapatan, labis siyang na-stress. Napagtanto niyang wala siyang ibang magagawa, tatanggalin na niya ang pakikipagtalo at magpapalit ng taktika. Inanunsyo niya ng tahimik na kung kailangang mabuhay sa ganitong paraan, mas pipiliin niyang isuko na lang ang lahat. Nagtaas ng kilay si Heian at tinanong kung ano ibig sabihin ni Ilmok. Sagot niya, may balak siyang sirain ang reputasyon ng kanyang master bago mamatay, Sir On ang pangalan ng Heavenly Demon at pagkatapos ay mamatay. Nagbago ang ekspresyon ni Heian, nagtanong siya kung pagsisisihan niya ang sinabi. Tiniyak ni Ilmok na hindi siya magsisisisi, sabi niya, baka mapahiya ang master dahil sa pagkakaroon ng inutil na disipulo, pero hindi na niya pakialaman iyon. Nagbanta si Heian na hindi niya pahihintulutan iyon at hinamon si Ilmok kung handa ba siyang hulihin ng patayan. Bigla siyang umatake, isang suntok sa dibdib, sabay sabi na puputulan niya ang sinumang usbong na magdudulot ng kahiyan sa Heavenly Demon. Idinugtong pa niya na handa siyang maging apostate at isuko ang kanyang buhay para sa tungkuling iyon. Napangiti si Ilmok ng may pang-iinis, at point out niya na kung pinatay siya ng master dahil sa ganyang pangyayari, ibig sabihin daw nito ay ang master mismo ang nagtatak ng tatak na apostate. Naparam ang atake ni Heian, nahinto siya at nag-isip dahil sa loika ni Ilmok. Naisip ni Ilmok na tama ang naging desisyon niyang maging matapang. Napagtanto niya,
na ang tanging lakas na meron siya ay ang pagiging disipulo ng Heavenly Demon. Kailangan niyang ipuwersa iyon hanggang dulo at gamitin bilang kalamangan. Naniniwala siyang nahulog na sa bitag ang zealot na si Heian, na ngayoy naguguluhan sa harap ng desisyon ng kanyang master. Nilinaw ni Ilmok na hindi niya kailanman sinabing ayaw niyang mag-ensayo. Mayroon lamang siyang dalawang kahilingan, una, 1 oras na pahinga tuwing kalahating Shijin habang nag-e-ensayo, at pangalawa, isang garantiya na makakatulog siya ng 3 Shijin, 7 oras, bawat gabi. Tinanong siya ni Heian kung talaga bang kontento na siya sa ganoon kasimpleng mga hinihingi. Medyo nag-atubili si Ilmok ngunit tumango ring totoo nga. Dinugtong pa niya na magsasanay siya ng buong sipag kung makukuha niya ang mga iyon, dahil ayaw din naman niyang ipahiya ang kanyang master. Pumayag si Heian, ngunit mahigpit na binalaan siyang dapat tuparin niya ang pangako na magsasanay ng mabuti. Pagkatapos ay inutusan niya itong humiga muli upang ipagpatuloy ang paggamot at tapusin ang sesyon. Sa loob-loob ni Ilmok, pinagsisisihan niya ang sobrang pagiging istrikto sa pakikipag-usap, iniisip kung dapat ba'y naging mas mahinahon siya. Kinabukasan, oras na para sa pagsasanay sa martial arts kasama mismo ang Heavenly Demon. Pinagmamasdan ng matanda si Ilmok habang nagsasanay ito ng buong tiyaga hanggang tuluyang bumagsak sa pagod. Namangha ang Heavenly Demon at nagpahayag ng paghanga sa kanyang kasipagan. Ibinigay ni Heian ang kredito sa pambihirang konsentrasyon ni Ilmok, idinagdag pa niyang sa bilis ng progreso nito, wala siyang magiging problema sa pag-abot ng mataas na antas ng external arts. Ngunit si Ilmok, habol hininga at pagod, ay nag-isip sa sarili, natural lamang na marating ang antas na iyon matapos ang 1 taon ng matinding pagsasanay. Ang tunay na problema raw ay kung nanatili pa rin siyang mahina. Naunawaan niyang ang mga pahinga na na-negotiate niya ang siyang nagpapatibay at nakapagliligtas sa kanya hanggang ngayon. Lumapit si Heian at ipinatong ang braso sa kanyang balikat, sinabing ayos lang ang lahat. Pagkatapos ay inihayag ng Heavenly Demon na mula sa araw na iyon, magsisimula ng matuto si Ilmok ng demonic arts sa ilalim mismo ng kanyang pagtuturo. Nag-isip si Ilmok sa kahulugan ng salitang iyon. Ipinaliwanag ng Heavenly Demon na ang salitang demon sa kanilang sekta ay walang negatibong ibig sabihin. Bagkus, ito raw ang pinakapuso ng pagkatao, isang kapangyarihan upang ipagtanggol ang mga walang laban at talunin ang masasama. Napag-isip ni Ilmok na baka ang tinatawag na demonic arts ay pangalan lamang para sa espesyal na martial arts ng sekta. Gayunpaman, dahil sa likas na kalikasan ng lugar, nagpasya siyang huwag basta tatanggap ng anuman ng walang pag-iisip. Kaya't buong tapang niyang tinanong ang kanyang master kung may mga kakulangan ba ang demonic arts. Ang Heavenly Demon ay napatawa sa tanong ni Ilmok, at mariing iginiit na tanging mga pakinabang lamang ang dala ng demonic arts, ang pinakamahalaga rito ay ang napakabilis na pag-unlad ng sinumang nagsasanay nito. Ngunit pagkatapos ay bahagya siyang natigilan at nag-amin na maaaring may ilang side effects. Ipinaliwanag niya na mataas ang panganib ng chi deviation, ngunit tiwala siyang kayang lagpasan iyon ni Ilmok. Sa loob-loob ni Ilmok, nagngingit-ngit siya sa galit. Minumura niya sa isip ang pinuno ng sekta dahil hindi agad sinabi ang ganoong seryosong bagay. Kaya't maingat siyang nagtanong ng mas maraming detalye tungkol sa mga uri ng martial arts at ang kani-kanilang mga side effects. Pumayag ang Heavenly Demon at sinabing ipaliliwanag din naman niya iyon. Pinayuhan niyang makinig muna ng mabuti si Ilmok at saka magpasya. Una niyang binanggit ang Explosive Mara Sword Technique, isang mapaminsalang sining na kayang umatake hanggang sa tuktok ng kabundukan. Ngunit ang kapalit nito ay ang panganib ng pagiging sobra ang galit o kawalan ng kontrol sa emosyon. Ikalawa, ang Manual Demonic Arts, isang ice art na kayang magpalamig at mag-freeze ng malalawak na lugar. Ang side effect nito ay matinding pagtaas ng pagnanasa. Ikatlo, ang Mad Soul Sword Technique, isang walang katapusang uri ng sword art na nagbabago-bago ng anyo. Ang kapalit naman nito ay mga auditory at visual hallucinations. Habang tumatagal ang listahan, napahawak si Ilmok sa kanyang mukha, desperadong iniisip kung pumipili ba siya ng martial art o ng uri ng sakit sa pag-iisip. Hindi na nakatiis si Ilmok at nagtanong ng may kaba kung nagawa bang pag-aralan ng kanyang master ang lahat ng martial arts na ito kasama ang kanilang mga kapintasan. Ngunit sinagot siya ng Heavenly Demon ng isa pang tanong, paano kung nagawa ko nga?
Lubos na nabigla si Ilmok, hindi makapaniwala sa narinig. Naisip niya na ang Heavenly Demon ay hindi lamang pinuno ng sekta kundi isa ring naglalakad na psychiatric ward. Gayunpaman, sinubukan siyang pakalmihan ng Heavenly Demon. Ipinaliwanag nitong walang dahilan para matakot, dahil posible raw na malampasan ang mga side effects. May tatlong pangunahing yugto ang demonic arts. Ang Ipma, ang panimulang yugto. Ang Geokma, kung saan umaabot sa sukdulan ang mga side effects, at ang Tolma, ang huling antas kung saan tuluyang nawawala ang lahat ng epekto. Nag-alala si Ilmok at nagtanong kung ano ang mangyayari kung hindi maabot ng isang tao ang Tolma sa buong buhay niya. Ipinatong ng Heavenly Demon ang kamay sa balikat niya at buong tiwalang sinabi na iyon mismo ang dahilan kung bakit siya ang pinili. Ipinaalala nito ang unang pagsubok na pinagdaanan niya, at tiniyak na dahil sa kanyang matuwid na likas na ugali, tiyak na maaabot niya ang Tolma. Sa loob-loob ni Ilmok, napasigaw siya sa inis. Ang tanging gusto niyang malaman ay kung ano ang mangyayari kung sakaling hindi niya maabot ang Tolma. Ngunit hindi pinansin ng Heavenly Demon ang tanong na iyon at diretsyong sinabi na kailangan na niyang magpasya ngayon kung aling demonic art ang kanyang pag-aaralan. Matapos mag-isip ng mabuti, inihayag ni Ilmok na nais niyang pag-aralan ang Merciless Soul Schism Sword. Isa itong sword style na kilala sa walang katapusang sunod-sunod na galaw, at tinawag na ganoon dahil sinasabing kayang nakawin ang kaluluwa ng kalaban. Ang kapalit naman nito ay ang side effect na obsessive-compulsive personality disorder. Pinili ito ni Ilmok dahil inisip niya na ang pagkahumaling sa simetria ay mas madali pang tiisin kaysa sa iba. Sa kanyang palagay, ang paghahangad ng perpeksyon ay maaaring makatulong para mas mataas ang tsansa niyang mabuhay. Gayunman, dama niya na hindi kailanman susunod sa kanyang inaasahan ang mga bagay-bagay. Ipinaliwanag ng Heavenly Demon na magsisimula sila sa mga batayang galaw at siya mismo ang magpapakita ng mabagal na demonstrasyon. Masiglang sumang-ayon si Ilmok. Ipinakita ng kanyang master ang unang galaw na tinatawag na Flying Soul Schism Blade. Ipinaliwanag nitong kaugnay ito ng paglabas ng espada upang salubungin at salagin ang atake ng kalaban. Inutusan siya na umatras gamit ang kanang paa, hilahin ang espada sa parehong direksyon ng pag-atake, at salagin ang sabay na paghahanda para sa kasunod na galaw. Sinabihan siya ng Heavenly Demon na gayahin ang ipinakita. Sa isip ni Ilmok, mukhang komplikado ang paliwanag, pero sa dulo ay simpleng paghugot lang naman ng espada. Gaano ba kahirap yun? Bulong niya sa sarili. Subalit nang subukan niya, naiipit ang espada sa kaluban. Agad siyang itinuwid ng Heavenly Demon at ipinaliwanag na hindi lamang kamay na may hawak. Sa espada ang dapat pagtuunan ng pansin kundi pati ang anggulo ng talim at ng kamay na humahawak sa kaluban. Tinuruan siya nito at itinama ang kanyang posisyon hanggang sa matagumpay niyang maihugot ang espada. Dahil dito, nakakuha siya ng papuri mula sa kanyang guro. Sinabi ng Heavenly Demon na magdadagdag siya ng ilang pagbabago at itutuloy nila ang pagsasanay. Nagpatuloy si Ilmok sa kanyang practice, at sa kalooban niya'y kontento siya. Naalala niya na marahil dahil bata pa ang katawan niya, mabilis niyang natututuhan ang lahat. Maya-maya, sinabi ng Heavenly Demon na siya naman ang hahato ng espada ng mabagal at inutusan si Ilmok na salagin iyon gamit ang Flying Soul Schism Blade habang sabay na humuhugot ng espada. Bagamat mabagal ang galaw ng kanyang guro, dama ni Ilmok ang matinding presyon. Gayunpaman, matagumpay niyang nasalag ang atake ng may husay. Pinuri siya ng kanyang master at hinikayat na ipagpatuloy ang galing na iyon. Lubos na nagulat si Ilmok sa kanyang sarili. Nasalag niya ang atake ng likas at kusa, na para bang hindi niya sinasadyang nagamit ang tamang posisyon na pinagpraktisan nila. Nagsimula siyang magtaka kung isa nga ba siyang likas na henyo. Matapos ang nakakapagod na pagsasanay, sinabi ng Heavenly Demon na sapat na iyon para sa mga batayan ng teknik, at pinuri si Ilmok sa mahusay nitong nagawa. Nagpasalamat si Ilmok at tiningnan ang kanyang katawan, namamangha sa bagong kakayahan. Mabilis ang huling mga atake ng kanyang guro, halos hindi na niya masundan ng mga mata, ngunit nasalag pa rin niya ang lahat ng walang pagkakamali. Ipinahayag ng Heavenly Demon na ang susunod na hakbang ay ang pagtuturo ng paraan ng pagkultibo ng internal energy. Dahil huli na nagsimula si Ilmok sa pagsasanay, personal siyang tutulungan ng kanyang guro na igabay ang enerhiya.
Ipinatong ng Heavenly Demon ang mga kamay niya sa katawan ni Ilmok at ipinaliwanag na gagabayan niya ang kapangyarihang panloob ayon sa daloy ng Merciless Soul Seizing Sword, at binalaan siyang pagbutihin ang pagsunod sa agos ng enerhiya. Naramdaman ni Ilmok ang kakaiba at kapanapanabot na sensasyon na hindi pa niya naranasan noon. Gumalaw ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan, dumadaan sa iba't ibang acupuncture points. Napansin niyang banayad ang lakas ng kanyang guro, ngunit malakas at malinaw ang presensya nito. Sa tulong ng gabay, natutunan niyang kabisaduhin ang daloy ng enerhiya at lahat ng landas, hanggang sa makabuo siya ng maliit na energy core na kasinlaki ng munggo. Masaya siyang binati ng kanyang guro at sinabi na nakapasok na siya sa IPMA stage, at pinaalalahan ng patuloy na magsikap hanggang sa maabot ang Tolma stage. Bilang pagkilala sa mabuting progreso, inimbitahan siya ng Heavenly Demon na sumama sa hapunan kasama ang kanyang mga nakatatandang kapatid sa sekta. Aniya, ito ang tamang oras para ipakilala siya sa kanila. Pumayag si Ilmok, ngunit nagpa siya muna siyang maglinis ng sarili bago sumunod. Tumango ang kanyang guro at sinabing hihintayin siya nito. Napabuntong hininga si Ilmok. Hindi siya nasisiyahan sa isa na namang group dinner dahil alam niyang ang mga nakatatandang kapatid na ito ay magiging karibal din niya balang araw sa posisyon ng Heavenly Demon, samantalang ang tanging hangarin niya lamang ay mamuhay ng mapayapa at maginhawa. Nang magkita sila ni Jin Heian, tinanong niya kung anong demonic art ang pinili nito. Sinabi ng dalaga na iyon ay ang manual demonic art. Naalala ni Ilmok ang mga pagkakataong may nagyayelong hamog sa paligid ni Heian at napagtanto niyang ito ang dahilan. Kinumpirma ito ni Heian, at laking gulat ni Ilmok dahil bigla niyang naalala na ang side effect ng manual demonic art ay hypersexuality. Nagsisi siyang malaman ito ngayon pa, lalo na't nagsisimula na siyang masanay sa mga bagay. Hindi niya maiwasang itanong kung bakit pa iyon ang napili ni Heian sa lahat ng iba. Habang nasa paligan si Ilmok, dinalaw siya ng kaba. Inisip niya ang posibleng kaguluhan kung sakaling mawala ng kontrol si Heian dahil sa epekto ng kanyang martial art. Naisip niya ang iba't ibang senaryo, kaya't ibinaon na lang niya ang ulo sa tubig para itaboy ang mga imaheng pumapasok sa isip. Ngunit ipinaliwanag ni Heian na magkaiba ang epekto ng manual demonic art sa kalalakihan at sa kababaihan. Nagulat si Ilmok at agad na nagtanong kung ano naman ang epekto sa mga babae. Sagot niya, mas tumatalas ang kanilang pag-iisip at nagiging mas lohikal kaysa karaniwan. Naisip ni Ilmok na napakagaan ang epekto nito kumpara sa ibang martial arts, kaya tinanong niya kung mayroon pang iba. Umamin si Heian na humihina ang damdamin tulad ng empathy at compassion. Napatulala si Ilmok, natatakot sa posibilidad na maaari itong mauwi sa pagiging psychopath. Subalit para kay Heian, hindi iyon kapintasan kundi isang bentahe, dahil nilikha ang sining na ito upang parusahan ang mga taksil sa sekta. Muntik nang sumabog sa loob si Ilmok, iniisip na ang sinabi ni Heian ay tiyak na kahulugan ng side effect. Tinawag niya itong isang tunay na zealot, ngunit humingi ito ng tawad sa kalituhang idinulot. Biglang natanto ni Ilmok ang isang nakakatakot na posibilidad at diretsyong tinanong si Heian kung talagang balak na ba siyang patayin noong minsang sakalin siya nito. Doon niya napagtanto na hindi na siya maaaring magpadalos-dalos sa mga ganitong bagay. Matapos magbihis, inihanda niya ang sarili para sa pinakamahalagang bahagi ng gabi, ang makilala ang kanyang mga nakatatandang kapatid sa sekta. Naalala niya ang sinabi ni Heian, siya ang ika-8 disipulo ng Heavenly Demon. Ngunit alam din niyang kalahati sa kanila ay namatay na, alinman sa chi deviation o sa mga labanan. Ibig sabihin, 4 na lamang silang nabubuhay kabilang siya, at nasa 50% lang ang tsansang mabuhay. Kahit ganito, pinanghawakan niya ang determinasyon, pinapalakas ang loob gamit ang dating pangalan niya, So Jae-han. Pagpasok niya sa bulwagan, buong lakas niyang inihayag ang pagdating ng pinakabatang disipulo. Malugod siyang sinalubong ng Heavenly Demon, ipinakilala sa iba bilang pinakabatang disipulo na tinanggap niya sa kanyang huling mga taon. Unang lumapit si Wei Jinhak, ang pinakamatandang kapatid, at masiglang bumati sa kanya. Naalala ni Ilmok na si Jinhak ay gumagamit ng Exploding Spirit Mara Sword Technique, na may side effect na uncontrollable anger. Kilala ito sa mundo bilang Mad Demon, dahil ibinuhos niya ang galit sa mga tiwaling opisyal. Bagaman nalampasan niya ang mapanganib na Gyeokma stage, hindi niya naabot ang huling Tolma stage,
kaya't isa siyang nakatagong bomba na anumang oras pwedeng sumabog. Magalang na tinugon ni Ilmok ang pagbati, ngunit pinaalalahanan ang sarili na huwag palilinlang sa ngiti ni Jinhak at manatiling maingat. Malakas siyang tinapik ng nakatatandang kapatid sa likod, at pansamantalang gumaan ang pakiramdam ni Ilmok sa casual na atmosfera. Nagpasya siyang lumapit naman sa kanyang ikatlong kuya, umaasang mas madali itong kausap dahil halos kasing edad niya ito bago siya mamatay. Yumuko siya at nagpakilala, ngunit laking gulat niya nang magalit si So Won Pyeong, na agad nagtanong kung bakit siya yumuko ng 2 beses, at kung itinuturing ba niya itong bangkay. Naalala ni Ilmok na si Won Pyeong ang gumagamit ng 14 na shadow arts, isang sining ng espada na kilala sa bilis at lihim na pag-atake. Isa itong demonic art na nakatuon sa pagpaslang, at ang side effect nito ay matinding paranoia. Lagi nitong iniisip ang pinakamasamang senaryo sa bawat sitwasyon. Ang problema, nanatili si Won Pyeong sa rurok ng Geokma stage, kaya lubos na. Pinahihirapan siya ng mga epekto, kaya't itinuring nitong insulto ang ginawa ni Ilmok. Inakusahan niya si Ilmok ng pagnanais sa kanyang kamatayan dahil sa dobleng pagyuko. Lumapit pa siya at tinanong kung bakit hindi ito makapagsabi ng tuwid na pagtanggi kung hindi iyon totoo. Natarante si Ilmok, alam niyang anuman ang sabihin niya ay negatibong bibigyan ng kahulugan ng paranoid na kapatid. Sa kabutihang palad, agad na sumingit si Wei Jinhak na may halakhak. Sinabi nitong sobra na ang pagbibiro ni Won Pyeong, at baka gutom lang ang nagpapasensitibo sa kanya. Inalok pa niya ito ng bagong chopsticks. Nalito si Won Pyeong at humingi ng paumanhin, habang si Ilmok naman ay nagpakumbabang nagsabi na siya ang may kasalanan dahil hindi niya alam ang tamang kaugalian. Nagulat si Ilmok sa naging sitwasyon. Kanina'y iniisip niyang puno ng mga baliw ang lugar na ito, ngunit tila may isang matinong tao rin pala. Napag-isip-isip niyang marahil ito ang kanyang ika-6 na nakatatandang kapatid, Jong Richu, at maaaring siya ang higit na mapagkakatiwalaan. Ngunit biglang nagsalita si Richu at sinabing hindi pa ngayon ang oras para dyan. Ipinaturo niya kay Ilmok na batiin ang kanyang nakatatandang kapatid, ngunit ang tinuturo ay isang bakanteng upuan. Isang lalaki ang tumawa at tinanong si Richu kung anong kalokohan ang sinasabi niya. Tinawag pa niyang ika-4 na kuya, si Richu. Lalong nalito si Ilmok, paano nangyari iyon, gayong tiyak niyang patay na sa laban ang ika-4 nilang kapatid. Bigla niyang naalala, ang sining na ginagamit ni Jong Richu ay ang Mad Soul Sword Technique, at ang side effect nito ay auditory at visual hallucinations, schizophrenia. Humagalpak ng tawa si Wei Jinhak at nakisakay pa sa biro, sinabing mukhang miss na ni Richu ang ika-4 nilang kuya. Nagsorry naman si Richu, aminadong nangyari na naman ito sa kanya. Nagkomento ang Heavenly Demon na nakakataba ng puso na makita ang mga kapatid na nagmamalasakit sa isa't isa. Ngunit para kay Ilmok, isa itong bangungot. Naisip niyang hindi niya alam kung paano matatapos ang pagtitipong ito. Sa kabila nito, ramdam niya ang gutom. Naisip niyang hindi man lang siya nakatikim ng maayos noong huli nilang company dinner, kaya't nagpasya siyang kumain na lang ngayon. Ngunit habang sinusubukan niyang kumain, patuloy pa rin ang iba sa pag-uusap tungkol sa mga gawaing pangsekta, na labis niyang ikinainis. Napansin ni Wei Jinhak ang pagkabahala ni Ilmok at sinabing ipapaliwanag niya ang lahat para hindi ito tuluyang maliga. Ipinaliwanag niya na ang Heavenly Demon at ang malalapit nitong tagapayo ay regular na nagsasagawa ng mga inspeksyon sa mga teritoryo ng sekta. Sa huling inspeksyon daw, biglang lumitaw ang isang di inaasahang bagay, si Ilmok mismo, na nakaagaw ng pansin ng kanilang guro sa isang bahay panuluyan. Para sa kaligtasan ni Ilmok, kinailangan ng master na bumalik agad sa punong tanggapan, at dahil dito, ginanap ang hapunang ito upang mapakinggan ang ulat ng mga nakatatandang disipulo na nagtapos ng inspection. Kasabay nito, pagkakataon din itong ipakilala si Ilmok sa kanyang mga kapatid. Matapos ang paliwanag, tumingin ang Heavenly Demon kay Ilmok at diretsyong nagtanong. Gusto niyang marinig ang sariling pananaw nito tungkol sa kanilang diskusyon, dahil interesado siyang malaman kung paano nakikita ni Ilmok, na galing sa labas, ang paraan ng Divine Sect sa pag-aalaga sa mga karaniwang tao. Dagdag pa niya, baka may mga sariwang ideya si Ilmok para sa ikauunlad pa ng kanilang sistema. Naunawaan ni Ilmok na ito ay isang pagsubok. Alam niyang ang layunin ng lahat ng kanyang nakatatandang kapatid ay makuha ang posisyon bilang Heavenly Demon.
Handa silang magpatayan at maglabanan para lamang sa trono. Ngunit si Ilmok, na kilala rin bilang Sojaihan, ay ibang-iba. Wala siyang pakialam sa kapangyarihan o tunggalian. Ang tanging gusto niya lang ay magpahinga at kumain ng busog. Alam din niya na may mga taong tulad ni Jin Heian na hinding-hindi siya hahayaan na magpakasawa sa pagiging tamad. Dahil dito, nagpasya siya na simula ngayong araw ay kailangan niyang tuluyang ilayo ang sarili mula sa interes ng iba. Plano niyang gampanan ang papel ng isang eternal middle manager, isang taong walang pakialam sa pinakamataas na posisyon at walang balak kumampi kaninuman. Para magtagumpay, kailangan niyang magmukhang taong may kakulangan, hindi masyadong matalino, hindi rin kapansin-pansin. Dapat siyang magmistulang bagong empleyado, masigasig pero walang alam, nagsusumikap pero hindi nakakamit ng magagandang resulta. Sa madaling salita, isang ambisyosong bigo. At maswerte siya dahil alam niya ang eksaktong sagot. Inspirasyon mula sa burokrasya na dinanas niya noong nakaraang buhay. Sinimulan ni Ilmok ang kanyang panukala. Una, sinabi niya na dapat magtatag sila ng malinaw na sistema ng ulat at mga pamantayang form. Sa ganitong paraan, ang mga nakatataas ay magre-repaso lamang ng ulat, habang ang mga nasa mababang ranggo ang siyang gagawa ng mga utos. Makakabawas ito sa abala ng kanyang mga kuya sa mismong gawaing pang-field. Ikalawa, iminungkahi niyang hatiin at pag-espesyalisa ang mga gawain, na may panapanahong paglilipat ng mga opisyal sa iba't ibang rehiyon at departamento. Ipinaliwanag niya na kung ang isang tao ay nananatili sa parehong trabaho ng matagal, tumataas ang panganib ng katiwalian. Ngunit kung paulit-ulit silang ililipat, maiiwasan ang pakikipagsabuatan sa mga lokal na makapangyarihan. Dinagdag pa niya na basta't may detalyadong sistema ng ulat, hindi magiging problema ang handover, kaya't magiging madali ang pag-ikot ng mga departamento. Sa huli, sinabi niya na ang dalawang mungkahing ito ay nagtutulungan at bumubuo ng perpektong solusyon. Sa loob-loob ni Ilmok, nagtataka siya kung may saysay ba ang lahat ng kalokohang burokrasya na ito sa mundong ito. Batid niya mula sa nakaraang karanasan na ang paghahati ng departamento at sistema ng ulat ay kadalasan simula lamang ng pag-iwas sa responsibilidad. Naiipon ang mga ulat, nai-delay ang trabaho, at nagiging basehan ang mga ito para sisihin ang iba. Ang pag-ikot naman ng mga departamento ay nagiging magulo, dahil bihira ang empleyadong nag-iiwan ng maayos na pamana sa kanyang kahalili. Dito naghanda si Jinhak na ibaba si Ilmok, upang ipakita sa kanya ang kaibahan ng pantasya at realidad, kung ano ang nangyayari kapag puro sigasig pero walang laman. Ngunit para kay Ilmok, kung kinakailangan niyang magmukhang isang mangmang na baguhan para magtagumpay ang kanyang plano, handa siyang tiisin ang mga hampas. Subalit sa hindi niya inaasahan, imbes na pag-alitan, hinaplos ni Jinhak ang kanyang ulo at mahigpit siyang niyakap habang humahalaklak. Ipinahayag pa nito sa kanilang guro na ang bunsong kapatid ay mas matalino pala kaysa sa inaakala nila. Nakatayo lang si Ilmok, litong-lito sa biglang pangyayari. Pinuri siya ni Jinhak dahil sa kanyang panukala. Binanggit pa nito na isinama ni Ilmok sa pag-iisip ang posibilidad ng katiwalian sa hanay ng mga manggagawa, at ang kanyang mungkahi ay naaayon sa mga prinsipyo ng sekta. Sa loob-loob ni Ilmok, napasigaw siya, dahil hindi iyon talaga ang nais niyang ipahiwatig. Natawa naman ang Heavenly Demon, sinabing ang sobrang pagtutok ni Ilmok sa salitang, perpekto, ay tila epekto ng kanyang martial art na nagdudulot ng pagiging sobrang metikuloso. Muli itong mariing itinanggi ni Ilmok sa kanyang isip. Sumingit naman ang ikatlong kuya, si So Won Pyeong, at nagkomento na wala pang ang isang araw mula nang magsimula sa pagsasanay si Ilmok, pero kahanga-hanga na agad ang kanyang abilidad. Sa martial arts pati na rin ang kanyang pag-iisip. Lalong lumalim ang pagkadismaya ni Ilmok. Nagpa siya ang guro na itigil muna ang usapan tungkol sa trabaho. Tatawagan na lang daw niya si Ilmok mamaya para makausap ng pribado. Ipinahayag niya na oras na para magsaya sa handaan. Muling nagmakaawa si Ilmok sa isip niya, sana itigil na nila. Maya-maya, nagmuni-muni si Ilmok. Naalala niyang ang burokrasya sa South Korea, kahit matagal nang umiiral, ay mas maayos pa rin kaysa sa anumang sistema sa mundong ito ng martial arts. Napagtanto niyang ang Divine Sect ay walang tunay na sistema. Isa lang itong gulo kung saan ang Heavenly Demon ay nagbibigay ng utos at lahat ay kailangang sumunod. Nalaman niyang mali siya nang ipalagay niyang may umiiral na istrukturang organisado, dahil ang totoo,
nakasandig lang ito sa kapangyarihan ng guro. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Ilmok kay Jin Heon na lalabas siya sandali para maglakad at tunawin ang kanyang kinain. Pinayuhan siya ni Jin Heon na bumalik bago magsimula ang pagsasanay sa panlabas na martial arts. Napaisip si Ilmok na dahil sa naging matagumpay ang kanyang panukala, mas lalo pang dumami ang kanyang trabaho. Nagreklamo siya sa isip dahil halos wala na siyang oras, lalo na't nadagdagan pa ito ng doctrine studies. Tanong niya sa sarili, kailan ba siya makakapagpahinga? Lumabas siya at naglakad, umaasang makakakita ng bagay na makapagpaparelax sa kanya. Bigla niyang napansin ang isang batang babae na naglalakad sa unahan. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang salitang hilang. Pinilit niyang ipaalala sa sarili na siya si So Jae-han, nasa 30 na ang edad, at hindi siya dapat matinag lang sa pagtingin sa isang cute na bata. Ngunit nakita niyang takot ang bata, kaya't naisip niyang ang mas mahalaga ay pagkalmayan ito gamit ang mahinahong ugali. Nilapitan niya ang bata na may malapad na ngiti at mahinahong nagtanong kung anong ginagawa nito roon. Nauutol ang bata at doon niya napagtanto na nahulog pala sa tubig ang manika nito. Sinabi ni Ilmok na maaari siyang umasa sa kanya. Itinuro ng bata kung saan nahulog ang manika, at agad siyang tumalon sa malalim na tubig para kunin ito. Medyo nahiya siya dahil sa pagtatangkang magpakaastig, pero taos-pusong nagpasalamat ang bata matapos maisalba ang kanyang manika. Tinanong niya ang bata kung bakit nag-iisa itong naglalaro. Sagot ng bata, walang gustong makipaglaro sa kanya sa kanilang bahay, puro utos lang na magsanay. Tumagos kay Ilmok ang mga salitang iyon, dahil dama niyang kapareho iyon ng sitwasyon niya. Nagpakilala siya bilang si Ilmok, at nagpakilala naman ang bata bilang si Sena. Inalok niya itong magkita muli kinabukasan, pero agad niya yung binago at sinabing mas mabuti kung araw-araw silang magkikita tuwing tanghalian upang makapaglaro sila palagi. Tinanong ni Sena kung totoo ba ang kanyang pangako. Buo ang kumpiyansa ni Ilmok na sinagot itong oo, at sinabing iyon ay isang matibay na pangako. Para pagtibayin, nag-pinky swear silang dalawa. Makalipas ang ilang araw, habang nagsasanay, napansin ni Jin Heon na tila nasa magandang mood si Ilmok. Tinangka niyang tanungin ito kung may kaaya-ayang nangyari kamakailan. Sinubukan ni Ilmok na ilihis ang usapan at sinabing ang dahilan ng kanyang kasiyahan ay ang mabilis niyang pag-unlad sa pag-aaral. Ipinagyabang pa niya na kung magpapatuloy ito, matatapos niya ang kanyang doctoral study sa loob lamang ng kalahating taon. Sumang-ayon si Heon, at doon nakaramdam ng pagkakasala si Ilmok. Alam niyang nagsisinungaling siya nang hindi sinasadya. Nilihim niya ang totoo dahil tiyak na kapag nalaman ni Jin Heon ang tungkol kay Sena, ipagbabawal nito ang kanilang pagkikita. Ang araw-araw nilang pagkikita ang tanging sandali kung kailan siya tunay na nakaka-relax, at determinado siyang protektahan iyon anuman ang mangyari. Biglang dumating ang Heavenly Demon. Sinabi nitong magandang balita ang mabilis na progreso ni Ilmok. Agad silang nagbigay galang. Pagkatapos ay pinaalalahanan ng guro si Ilmok na maganda ang ipinresente niyang ideya noong hapunan, subalit tila medyo hiwalay iyon sa aktwal na kalagayan ng sekta. Dahil dito, binigyan siya ng bagong misyon, personal na tuklasin ang kalagayan ng sekta at magmungkahi ng plano para mapabuti ito base sa kanyang obserbasyon. Nagpilit si Ilmok na umiwas. Aniya, hindi pa siya handa at marami pa siyang kailangang matutunan. Ngunit mariing tugon ng guro, mahalaga ang pagsasanay pero hindi rin tama ang ipagpaliban ng ganitong praktikal na misyon. Nagpasya siyang pinakamainam kung aalis na si Ilmok kinabukasan. Lalo itong ikinainis at ikinadismaya ni Ilmok. Dagdag pa ng guro, sasamahan siya ni Heon upang masiguro na makakapagsanay pa rin siya sa libreng oras at hindi mahuhuli sa aralin. Para kay Ilmok, ito ang pinakamasamang balita. Pagbalik niya sa pagsasanay, taglay niya ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Kaagad namang inutusan siya ni Heon na mabilis na matutunan ang footwork at art of lightness, sapagkat kaunti na lamang ang oras nila. Ngunit ang nasa isip lamang ni Ilmok ay kung gaano niya kamiss si Sena. Samantala, sa ibang lugar, mag-isang nagsasanay si Sena. Kitang-kita sa kanyang mukha ang lungkot. Lumapit sa kanya ang isang babae at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Mahigpit na pinaalalahanan siya ng babae na hindi siya nakapokus. Humingi ng paumanhin si Sena at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay ng mas seryoso. Napabuntong hininga ang babae, bahagyang humanga, at mahina niyang binanggit ang pangalan, Sena.
Agad niyang sinabing wala iyon, at iniutos sa bata na ipagpatuloy ang pagsasanay hanggang sa siya'y bumalik. Habang papalayo, sinisi niya ang sarili dahil muntik na siyang lumabag sa patakaran. Inisip niyang kritikal ang panahong ito, at sa kanyang isipan ay humingi siya ng paumanhin kay Senna, hinihiling na magtiis lamang ito ng kaunti pa. Naiwan si Senna na mag-isa, muling nagsasanay ng tahimik. Kinabukasan, naghanda si Ilmok na umalis dala ang masungit na mukha, habang si Heian ay maaga nang nauuna sa kanya, bit-bit ang mga bagahe. Habang naglalakad, iniisip ni Ilmok na totoong aalis na siya. Nalungkot siya dahil hindi man lang niya naipaalam kay Senna ang biglaan niyang paglisan. Nais niya sanang alam niya kung saan nakatira ang pamilya nito upang makapag-iwan man lang ng mensahe. Sa kanyang puso, humingi siya ng paumanhin at nangakong babalik agad, pinakiusapan ng bata na maghintay sa kanya. Ipinakilala sa kanya ang dalawang bantay na itinalaga ng guro upang samahan siya, si Jiang He at si Guan Muyel. Magalang niyang binati ang mga ito. Nakahinga siya ng maluwag nang mapagtanto niyang hindi mismo ang guro ang sasama. Agad siyang nagsimulang magplano kung paano magpapanggap na nagsisiyasat habang palihim na nagpapahinga. Naisip pa niyang bumili ng regalo para kay Senna, ngunit nalito kung ano ba ang magugustuhan ng isang bata sa mundong puno ng martial arts. Ngunit agad na naglaho ang kanyang mga plano nang pigilan siya ni Jin Heian bago sumakay sa karwahe. Sinabi nitong mula ngayon, kailangan niyang tumakbo kasabay ng karwahe. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito, ngunit biglang umarangkada ang sasakyan, at napilitan siyang habulin ito habang sumisigaw ng protesta kay Heian. Payapa lamang ang sagot nito, bahagi raw iyon ng kanyang pagsasanay. Ipinaliwanag ni Heian na natutunan na niya ang light footwork kahapon, kaya ngayon ay dapat gamitin niya iyon upang makasabay sa bilis ng karwahe. Habang tumatakbo siya, patuloy itong nagbibigay ng instruksyon, panatilihing tuwid ang baywang, matalim ang focus, at hindi dapat bumigay ang kanyang tindig kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Tanging kapag oras ng breathing exercises lang siya papayagang magpahinga. Pagdating nila sa destinasyon, bumagsak si Ilmok sa sobrang pagod, iniisip kung anong klaseng pahinga ang tinutukoy nito. Ang paghinga sa loob ng yayanig-yandig na karwahe ay isa palang masaklap na karanasan. Halos hindi niya na-control ang magulong enerhiya ng katawan. Tinulungan siyang tumayo ni Heian at sinabing kailangan nilang agad maghanda para sa purification at blood channel activation exercises. Saglit na naisip ni Ilmok na may kaunting konsiderasyon pala ito sa kanya, ngunit agad din iyong nawala nang idagdag ni Heian na magsisimula ang doctrine studies makalipas ang isang Shijin, 2 oras, kaya't dapat ay handa na ang lahat ng kanyang gamit. Napamura si Ilmok sa isip sa kamalasang bumalot sa kanya. Kinabukasan, naglakad sila sa loob ng nayon, at doon ay nakaramdam si Ilmok ng kaunting ginhawa. Napagpasyahan niyang wala siyang pakialam sa pagpapabuti ng demonic sect. Anumang mungkahi na ibigay niya ay dagdag trabaho lang para sa kanya, kaya't minabuti niyang magpanggap na mangmang, kahit pa may magandang ideya siyang maisip. Nagtanong si Heian ng opinyon niya tungkol sa lugar, at sagot ni Ilmok, tila isa itong magandang nayon. Nagtanong din siya tungkol sa uri ng trabaho ng mga tagasunod dito. Ipinaliwanag ni Heian na madalas ay pagsupil sa mga magnanakaw at bandido, ngunit dahil malapit lang sila sa punong himpilan, halos wala nang masasamang loob sa paligid. Sa halip, tumutulong sila sa mga karaniwang tao sa araw-araw na problema at ipinapakalat ang aral ng sekta. Pagkatapos ng paglilibot, sinabi ni Heian na itutuloy nila ang susunod kinabukasan ayon sa schedule. May halong biro at pang-uuyam, tinanong nito kung hindi ba dapat ay libutin nila ang buong Xinjiang upang makahanap ng paraan para magpabuti. Binigyang diin pa niyang ang susunod na nayon ay mahigit 1,000 milya ang layo, na ibig sabihin, mas mahabang takbuhan na naman para kay Ilmok. Biglang pinatigil ni Ilmok si Heian at ipinahayag na may naisip siyang mahusay na ideya. Hiningi niya rito na dalhan siya ng brush, tinta, at papel, sabay pagtiyak na siguradong gagana ang kanyang plano. Sa isip niya, alam niyang may ilang ideya siyang mabubuo, ngunit ang problema ay hindi niya ito lubos na maisa sa katuparan sa loob ng sekta. Gayunman, naisip niyang mas mabuti na ang isang hindi perpektong plano kaysa wala. Habang sumusulat, nag-aalala siya na baka hindi sapat ang kanyang pinaplano, at baka ito pa ang maging sanhi ng panibagong problema.
Kaya't napagdesisyonan niyang gamitin muna ito bilang batayang pamantayan, at saka na lamang ayusin ang mga kakulangan sa tamang panahon. Mula sa di kalayuan, pinagmamasdan siya nina Jiang He at Guan Muyeil. Humanga si Jiang He sa galing ni Ilmok na makapagsulat ng ganoon base lamang sa kalahating araw ng pagmamasid. Napaisip siya kung totoo kaya ang mga bulong-bulungan tungkol sa pambihirang talino nito sa estratehiya. Nagtanong si Hien kung ang tinutukoy ba ni Jiang He ay ang reporting system na una nang iminungkahi ni Ilmok. Sumang-ayon si Jiang He at inamin na akala niya'y tsismis lamang iyon, ngunit ngayon ay hindi na niya kayang pagdudahan. Nanatiling may alinlangan si Guan Muyeil, aniya, hindi ibig sabihin na maraming ideya ay mabubuti na agad, kailangan itong tunay na maging kapaki-pakinabang sa sekta. Sumang-ayon si Hien kay Muyeil ngunit dinagdag na kakaiba talaga ang batang Panginoon. Nang tanungin siya ni Jiang He kung naniniwala ba siya kay Ilmok, ngumiti ito ng bahagya at sagot niya, pagdating sa pagpapahinga, walang tatalo kay Ilmok. Ipinakita ni Hien ang natapos na plano at hinangaan ito ng mga bantay, tinawag pa nilang mahusay. Ngunit hindi pa rin nasiyahan si Ilmok, naniniwala siyang may isang mahalagang sangkap pa na kulang upang ito'y maging perpekto. Bigla niyang napagtanto na ang pagiging sobrang abala niya sa perfection ay maaaring epekto ng kanyang martial art. Agad niya itong itinaboy sa isip at kumbonsihin ang sarili na ang totoo'y dahil mga bata ang pangunahing target ng plano, at dapat silang alagaan ng mas maingat. Sa lihim, inamin din niyang naaalala niya si Senna. Habang iniisip niya ang tungkol kay Senna, biglang pinatigil siya ni Hien at mahigpit na iniutos na huwag gumalaw. Tumingin ito sa labas at nakita ang grupo ng mga bandido na dumarating sakay ng kabayo. Napansin niyang maayos ang kanilang galaw at inisip na malamang ay mga sundalong tumakas. Nagbigay ng mga senadoryas ang mga bantay upang sabay-sabay na umatake sa tamang oras. Minabuti nilang manmanan muna ng tahimik. Napansin ni Hien ang matatag na tingin sa mukha ni Ilmok. Isa sa mga bandido ang sumigaw na papatayin nila ang mga lalaki at ibebenta ang mga babae. Ngunit agad siyang itinuwid ng kanilang pinuno, na nagsabing ang tanging nais lamang nila ay makuha ang kayamanan, at iyon man ay huling paraan na lang. Ipinag-utos niyang huwag mananakit ng tao, ngunit iginiit na hindi niya kayang hayaang magutom ang kanyang mga kapatid. Kaya't inutos niyang ibigay ng karaban ang lahat ng dala nila kapalit ng kanilang buhay. Agad lumundag si Guan Muyeil upang umatake. Samantala, nagpahayag ng panghihinayang ang pinuno ng mga bandido, na sana'y nabigyan sila ng pagkakataong mamuhay ng maayos. Mula sa loob ng karwahe, sumigaw si Ilmok at inutos kay Muyeil na huwag patayin ang pinuno. Sa mismong sandaling tatama ang kanyang espada, binago ni Muyeil ang direksyon nito at hindi na tumuloy sa pagputol ng leeg. Nagalit ang iba pang bandido at tinawag na mga basura ang mga miyembro ng sekta, sabay sumpang papatayin silang lahat. Naguluhan si Hien kung bakit pinigilan ni Ilmok ang pagpatay. Para sa kanya, mga magnanakaw lang naman ang mga ito at madaling talunin. Ngunit kalmadong sinabi ni Ilmok na manahimik siya at obserbahan na lang. Mabilis na tinalo ng mga bantay ang buong grupo, at lahat sila'y natamba at nawala ng malay. Doon ipinahayag ni Ilmok na ang mga lalaking ito ang magiging huling piraso na bubuo sa kanyang plano. Kinagabihan, nagising ang pinuno ng mga bandido na si Han Gun at nadiskubre niyang nakagapos siya, hindi may galaw ang kanyang katawan. Lumitaw si Ilmok sa kanyang harapan at tinanong kung gising na ba siya. Tinawag niya ito sa pangalan, dahilan para magtaka si Han Gun kung paano niya iyon nalaman. Ipinaliwanag ni Ilmok na hindi mahirap tuklasin ang lahat, sapagkat mabilis na nagsalaysay ang kanyang mga tauhan matapos silang tuksuhin ng pagkain at magagandang babae. Inilahad niya rin na alam niya ang malungkot na kasaysayan ni Han Gun, kung paanong natalo siya ng mas batang opisyal na may impluwensyang pamilya, kung paano siya napagbintangang nangurakot ng tangkain niyang magbigay ng payo bilang nakatatanda, at kung paano siya halos napugutan ng ulo kasama ang kanyang mga tauhan. Sa huli, nakatakas sila, ngunit nauwi lamang sa pagdating sa teritoryo ng banal na sekta. Ani Ilmok, kahit subukan pa ni Han Gun na sumali sa sekta, tiyak na hindi siya tatanggapin bilang isang dating sundalo. Ngunit sa halip na tuluyang putulin ang pag-asa, binigla siya nito ng tuwirang alok, kung ano ang palagay niya sa posibilidad na maglingkod para sa banal na sekta mismo.
Ipinakilala ni Ilmok ang sarili bilang disipulo ng makalangit na demonyo at sinabi kay Hangun na siya ang perpektong tao para sa isang misyon na nasa isip niya. Nangako siyang buburahin ang lahat ng kasalanan nito at tutulungan siyang maging opisyal na kasapi ng sekta, basta't susunod siya. Ipinaalala rin niya na ang kanyang mga tauhan ay nagsusugal ng kanilang buhay alang-alang sa kanya, at tanong niya kung hindi ba mas makabubuti para sa kanilang lahat na mamuhay ng may dangal at sama-samang maglingkod. Nagdalawang isip si Hangun at tinanong kung bakit siya inaalok ng ganoong pagkakataon, kung ano ang nakikita sa kanya, at kung hindi ba siya natatakot na baka traidorin siya. Bago pa makasagot si Ilmok, sumingit si Jin Hean at nagsabi na upang makilala ang isang lalaki, kailangang tingnan kung sino ang mga tagasunod niya. Bagamat mangmang ang kanyang mga tauhan, duda siyang susunod ang mga ito sa isang taong tunay na masama. Napaluha si Hangun sa pasasalamat sa kanyang mga kasamahan. Samantala, sa isip ni Ilmok, natanto niyang sa wakas ay buo na ang lahat ng piraso ng kanyang plano. Maya-maya, ipinrisinto ni Ilmok ang kanyang nakasulat na plano sa makalangit na demonyo. Ipinaliwanag niyang hindi ito isang magarbong ideya kundi simpleng pagtatatag ng isang paaralan. Ayon sa kanya, bagamat nabawasan ang mga bandido dahil sa pagsisikap ng sekta, nagresulta naman ito sa kakulangan ng mga pagkakataon para maramdaman ng mga bata ang biyaya at proteksyon ng sekta. Dahil dito, unti-unting humihina ang pananampalataya. Ang paaralan, ayon sa kanya, ang magiging tugon. Dito matututo ang mga bata ng pagbasa, pagsusulat, at doktrina ng sekta. Sa ganitong paraan, likas na lalawak ang impluwensya ng sekta at mabubuo ang isang sistema para palakihin ang bagong henerasyon ng mga mananampalataya. Tinawag ng makalangit na demonyo ang plano na isang brilyanteng ideya. Sa isip ni Ilmok, may halong pang-uuyam siyang inisip na ang kasakdalan ng planong ito ay epekto lamang ng kanyang martial art, ngunit kaagad niya rin itong itinanggi. Tinukoy ng makalangit na demonyo ang isang bahagi ng ulat at tinanong kung balak ba talaga niyang magturo ng iba pa bukod sa doktrina. Kumpirmado ito ni Ilmok at ibinunyag ang huling sangkap ng kanyang plano, ang pagtuturo ng martial arts bilang bahagi ng pang-araw-araw na pagsasanay. Agad nagtaka ang master, tinatanong kung iminumungkahi ba niyang turuan ng demonic arts ang mga bata. Ipinaliwanag niya na bagamat na pagtatagumpayan ang masasamang epekto ng demonic arts, kapag itinuro ito sa mga pusong hindi matuwid, lalo lamang itong magdadala ng pagdurusa. Ngunit sinagot siya ni Ilmok na ang ituturo ay hindi ang demonic arts, kundi ang mga batayan at panlabas na anyo ng martial arts. Mabilis na naunawaan ng makalangit na demonyo na ang plano ni Ilmok ay pumili ng mga pinakamahuhusay na bata upang sa kalaunan ay turuan ng demonic arts. Kinumpirma ito ni Ilmok at dagdag niya, kahit hindi sila umabot sa pagkatuto ng demonic arts, ang pagkakaroon ng pundasyong ito ay malaking pagbabago na sa kanilang buhay. Sa huli, ang mga batang ito ang magiging bagong lakas ng sekta. Ibinunyag ni Ilmok ang huling bahagi ng kanyang plano, ang mga tumakas na sundalong kanilang na-recruit habang papunta rito ang tutulong sa gawain. Natutunan nila ang militar na anyo ng martial arts, maaaring mas mabagal, pero walang masasamang side effect. At dahil nais naman nilang sumali sa sekta, magiging maayos ang paghahanda ng mga batayang martial arts kung gagamitin ang kanilang karanasan. Dagdag pa ni Ilmok, multi-skilled ang mga ito at pwede ring magsilbi bilang mga tagapamahala ng akademya sa mga lugar na walang karapat-dapat na tao. Pinuri ng makalangit na demonyo si Ilmok para sa kanyang pagsisikap at malaking kontribusyon. Bilang gantimpala, binigyan siya ng karangalan na pangalanan ang bagong akademya ayon sa kanyang kagustuhan at tinanong kung may naiisip na pangalan si Ilmok. Naalala ni Ilmok ang inspirasyon mula sa modernong mundo, isang lugar na nagtuturo ng martial arts at pisikal na ehersisyo habang nagbibigay rin ng character education, na nagpapaalala sa kanya ng taekwondo. Kaya iminungkahi niyang pangalanan itong Taeguk Dojo. Pagkatapos ng tagumpay, bumagsak si Ilmok sa kanyang kama sa pagod. Sinabi ni Jin Hean na ipagpapaliban niya ang pag-aaral ngayong araw, ngunit pinayuhan siya na maligo muna bago matulog. Tumanggi si Ilmok, nais na lamang niyang matapos ang araw, lalo na't pinuri siya mismo ng guro. Nagdalawang isip si Hean, ngunit pumayag din at nakaramdam si Ilmok ng ginhawa, tapos na ang field trip at makikita na niya si Sena kinabukasan. Habang nag-iisip tungkol sa muling pagkikita kay Sena,
Nababahala siya kung galit ba ang bata dahil biglaan siyang naglaho. Umaasang mapapatawad siya agad, lalo't bumili siya ng regalo para sa kanya. Biglang may pumasok sa kanyang silid ng hating gabi. Nagulat si Ilmok at tinanong kung bakit naroon ang dayuhan. Napagtanto niya na ang dumating ay ang kanyang ikatlong kuya, si So Wan Pyeong. Sinabi ni Wan Pyeong na gusto niyang makipagkita ng hindi alam ng mga bantay, na inihahalin tulad ni Ilmok bilang mga watchdogs, hindi simpleng bantay. Pinuri ni Wan Pyeong si Ilmok, nagsabing labis na ipinagmamalaki ng guro ang kanyang mga nagawa, hindi raw niya inakalang may isip ang mga ideya tulad ng reporting system at ng Tegok Dojo. Nagtaka si Ilmok kung naroon si Wan Pyeong dahil naiinggit siya. Habang nag-uusap, napansin ni Wan Pyeong ang regalo na binili ni Ilmok para kay Sena at naisip niyang may malalim na pagkakaiba sa pagitan nila. Tila kabataan at magandang ugnayan ang meron si Ilmok sa isang dalaga, at normal lamang na hindi siya kapipintasan. Inihambing ni Wan Pyeong ang sarili kay Ilmok, sinabi niyang siya ay matanda, pagod, at tila walang silbi. Sa lubos niyang pagkakandena sa sarili, narating niya ang ideya na dapat siyang mamatay, o mas matiwasay pa, dapat patayin ang lahat. Biglang nagkaroon ng paranoid ang pag-iyak ang kanyang pananalita. Hindi nagtagal, hinarap ni Ilmok si So Wan Pyeong. Hinawakan siya ni Wan Pyeong at sumigaw, ipinagtatanggol ang sarili, na hindi totoo ang sinasabi nito tungkol sa sarili, at pinabigyang diin na ang taong iginagalang niya ng higit ay hindi dapat magsalita ng ganoon. Nagulat si Wan Pyeong at may pag-aalinlangan siyang tinanong kung totoo bang siya ang pangalawang iginagalang ni Ilmok. Agad na tiniyak ni Ilmok na ang una sa kanyang respeto ay ang kanilang guro, at si Wan Pyeong ang kasunod. Nagpatuloy siya sa pambabala, sinasabing siya ay isang taong may maraming kakulangan at kailangang matuto pa, at nakikita niya si Wan Pyeong bilang huwaran at ehemplo. Itinuro pa niya ang hawak na regalo at ipinaliwanag na iyon ay para sa isang batang babae na kilala niya. Dagdag pa niya, ayon daw mismo sa bata, sikat ang mga lalaking kagaya ni Wan Pyeong. Sa loob-loob ni Ilmok, humingi siya ng paumanhin kay Sena dahil ginamit niya ang pangalan nito para sa kanyang kasinungalingan. Bahagyang naantig si Wan Pyeong ngunit nanatiling may alinlangan, kaya tinanong niya si Ilmok kung niloloko ba siya nito. Mariing itinanggi ni Ilmok at pinatibay pa ang kanyang kasinungalingan sa pagsasabing sinabi rin ng kanilang guro ang katulad na bagay. Ipinaliwanag niya na kahit madalas siyang pag-alitan ng guro, palagi raw itong nagsasabi na dapat siyang matuto mula sa kanyang ikatlong kuya. Idinagdag pa niya na madalas ipagmalaki ng kanilang guro ang 14 na shadow strikes na pinamaster ni Wan Pyeong, na inilarawan bilang pinakamalakas na assassination art sa buong mundo, at na si Wan Pyeong ang laging nagbibigay ginhawa sa isipan ng kanilang guro. Biglang dumilim ang ekspresyon ni Wan Pyeong, naging malamig at nakakatakot. Sa nagyayelong tinig, tinanong niya kung totoo ba ang mga salitang iyon. Kinabahan si Ilmok at napagtanto niyang baka may maling nasabi siya. Walang paabi, biglang hinugot ni Wan Pyeong ang kanyang espada. Idineklara niya na ito ang unang strike ng 14 na shadow strikes, at iniutos kay Ilmok na pagnilayan ang talam ng espada at ayilay ang sarili sa pagsasanay ng espada. Matapos noon, ibinalik niya ang kanyang espada sa kaluban at sinabing nagustuhan niya ang oras na kasama si Ilmok. Nangako siyang madalas na siyang bibisita mula ngayon bago umalis, iniwan si Ilmok na nanginginig sa matinding takot. Sa loob-loob ni Ilmok, naisip niyang baka kailangan na niyang palitan ang kanyang salawal dahil sa matinding kaba. Kinabukasan, sinabi ni Ilmok kay Heian na lalabas muna siya upang tunawin ang kanyang kinain, ngunit ang totoo ay sabik na siyang makita si Sena at planong bumawi sa kanya nang lamang matapos ang puyat na dinanas dahil sa pagbisita ni Wan Pyeong. Ngunit pinigilan siya ni Heian at ipinaalala na hindi siya nakapag-aral ng doktrina kahapon, kaya ngayong araw ay babawi sila. Sa loob-loob ni Ilmok ay napasigaw siya kung bakit siya pinapahirapan, ngunit malamig na sinabi ni Heian na mas mahalaga ang progreso niya kaysa sa pagod. Tinanong pa niya kung mayroon bang dahilan para hindi siya makapag-aral ngayon, kaya nagkunwari si Ilmok at sinabing baka antukin siya pagkatapos kumain. Sa huli, napilitan siyang sumunod at palihim na humingi ng tawad kay Sena. Samantala, si Sena ay naghihintay sa kanilang tagpuan. Habang nag-aaral, sobrang antok ang naramdaman ni Ilmok. Aminado siyang pagod siya, ngunit hindi niya binanggit ang totoong dahilan, ang nakakatakot na pagbisita ng kanyang ikatlong kuya kagabi. Humingi siya ng pahintulot na lumabas upang magpahangin,
at pumayag si Heian na hintayin siya. Pagod na pagod si Ilmok at nagtataka kung gabi-gabi ba siyang bibisitahin ni Won Pyeong. Tinanggap niya na kailangan niyang patuloy na mambola para manatiling buhay, ngunit umaasa siyang igagalang man lang ng kuya niya ang oras ng kanyang pagtulog. Sa bandang huli, naisip niyang mali ang maghanap ng ganoong konsiderasyon mula sa mga kasapi ng sekta. Ang tanging hiling niya ay makaidlip ng payapa sa tabi ni Senna. Biglang nakita niya si Senna sa pasilyo, at nagtaka kung bakit naroon ito. Napansin niyang mas matangkad ang pula ng buhok nito kaysa dati. Tinawag siya ng bata na, Ilmok Opa. Nalito siya kung paano nito nalaman ang kanyang kinaroroonan at nag-alala kung bakit palabas ito ng ganoong oras, sinabing baka pag-alitan ito ng ina. Ngunit bigla siyang hinawakan ni Senna at sa malamlam na tinig ay tinanong kung bakit siya iniwan. Ipinaalala nito ang kanilang pangakong maglaro araw-araw. Agad na nagpaumanhin si Ilmok at sinubukang ipaliwanag na may mahalagang dahilan kung bakit siya nawala. Ngunit pinutol siya ni Senna at sinabing wala naman siyang ginawang mali. Dagdag pa niya, naiintindihan niya ang lahat dahil siya ang kagalang-galang na disipulo ng Heavenly Demon. Pagkatapos, inimbitahan niya itong sumama sa kanyang angkan kung saan maaari silang kumain, matulog, at maglaro ng magkasama. May biro pa siyang sinabi, na siya na mismo ang sasagot sa lahat tungkol kay Ilmok. Natarante si Ilmok at sinabihan siyang maghinay-hinay. Sa sandaling iyon, naalala niya ang katotohanang pilit niyang iniiwasan, na si Senna ay natuto rin ng sining demonyo at tunay na kasapi ng kanilang sekta. Bigla namang naglaho ang ilusyon, at nagising si Ilmok na nakahiga sa lupa, na sa harapan mismo ni Jin Heian. Agad siyang tinanong nito kung bakit siya napunta sa ganoong kalagayan. Muling lumitaw si Senna at tinanong kung sino si Heian. Galit siyang sumigaw at agad na umatake, inakusahan si Heian na nakikialam sa relasyon nila ng kanyang opa. Nagtaka si Heian kung sinasaniban ba ang bata ng isang demonyong espiritu. Agad na sumigaw si Ilmok, pinakiusapan siyang huwag saktan si Senna, at ipinaliwanag na isa lamang siyang batang naaapektuhan ng madilim na kapangyarihan. Hiningi niya na pigilan lamang ito. Hinayla siya ni Heian palayo upang iligtas at tinanong kung ayos lang siya. Sinabi ni Ilmok na ayos lang siya, ngunit agad siyang nagtanong tungkol kay Senna. Ipinaliwanag ni Heian na gumamit siya ng simpleng teknik ng demonyo para pansamantalang pabagalin ang galaw nito, at babalik din agad sa normal. Ngunit sa hindi inaasahan, nakawala si Senna at muling umatake, at nasugatan si Ilmok sa balikat habang pinuprotektahan si Heian. Sa gitna ng pag-atake, mariing sinabi ni Senna na umalis siya sa daraanan dahil papatayin niya si Heian. Selos siyang nagtanong kung may espesyal bang ugnayan silang dalawa. Sa isang madilim na sandali, naisip ni Senna na kung hindi magiging kanya si Ilmok, tiyak na iiwan siya nito. Ngunit agad na naglaho ang madilim na kaisipang iyon nang bigla siyang yakapin ni Ilmok. Humingi siya ng tawad sa pagkawala niya ng walang palem, at ipinaliwanag na biglaan at mahalaga ang ipinagawa ng kanyang master kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magsabi. Lalo na't lihim ang kanilang pagkikita mula sa lahat. Patuloy siyang humingi ng tawad, sinasabing kung nasabi niya lang ng maaga ang kanyang pag-alis, hindi sana gaanong nag-alala si Senna. Inamin niyang naging makasarili siya dahil hindi niya matanggap ang ideya na maaantala ang kanilang oras na magkasama. Tinanong naman ni Heian si Senna kung labis ba ang galit nito kay Ilmok. Umiling si Senna at sa halip ay napahagulhol. Siya rin ang humingi ng tawad dahil nasugatan ang balikat ni Ilmok dahil sa kanya. Ngunit pinawi ito ni Ilmok at sinabing mababaw lamang ang sugat. Bigla namang nagtanong si Heian kung kailan pa naging malapit si Ilmok sa tagapagmana ng angkang Hyukrayan. Nagtaka si Ilmok at tinanong kung kilala rin ba niya si Senna. Laking gulat niya nang marinig ang pangalan ng angkan. Ipinaliwanag ni Heian na ito si Hyukrayan Senna, ang tanging apo ng angkan ng Hyukrayan. Maya-maya, napansin ni Heian mula sa reaksyon ni Ilmok na hindi talaga nito alam ang tungkol sa isang nakaugaliang tradisyon. Nagulat si Ilmok at nagtanong kung anong kaugalian ang tinutukoy niya. Biglang dumating ang isang grupo ng mahihinhing babae sa gitna ng ulan. Sinabi ni Heian kay Ilmok na ipapaliwanag niya ang lahat mamaya. Nang tanungin ni Ilmok kung sino sila, ipinakilala ni Heian ang babaeng nasa unahan, si Lady Changhua, ang ina ni Hyukrayan Senna. Napansin ni Ilmok na ang galit na ekspresyon ng ginang ay kahawig na kahawig ng mukha ni Senna kapag nagagalit.
Sa parehong sandali, napagtanto rin ni Senna na labis ngang nagngingit-ngit ang kanyang ina. Pinakalma siya ni Ilmok at sinabing siya na ang kakausap sa kanyang ina, kaya't pinakiusapan niya itong maghintay. Pumayag naman si Senna. Tinanong ni Heian kung ano ang balak niyang gawin, ngunit ang tanging sagot ni Ilmok ay kakausapin niya ito muna. Lumapit sina Ilmok at Heian upang salubungin si Lady Changhua at ang mga kasama nito. Magalang siyang bumati at ipinakilala ang sarili bilang ikawalong disipulo ng Heavenly Demon. Tinanong niya kung naroon ba ang ginang dahil kay Senna. Kumpirmado naman ito ng babae, ngunit iginiit na may nais muna siyang itanong, ano raw ba ang layunin niya. Nagpanggap si Ilmok na hindi niya naunawaan, ngunit sinabihan siyang huwag nang magkunwari. Ipinaliwanag ng ginang na alam niyang nagpunta si Senna doon ng mag-isa para hanapin siya, ibig sabihin ay magkakilala na silang dalawa bago pa ito. At dahil hindi kailanman nauuna si Senna na makipag-ugnayan kan-inuman, tiyak na may dahilan si Ilmok at nilabag niya ang isang nakaugaliang tuntunin. Direktang inakusahan si Ilmok na niligawan niya si Senna para sa pansarili niyang pakinabang. Mariin niya itong itinanggi at iginiit na nagkakilala sila sa pagkakataon lamang at naging magkaibigan. Idinagdag niyang iyon ang katotohanan, maniwala man sila o hindi. Galit niyang tinanong kung ano ba talaga ang kaugaliang iyon na ikinagagalit ng lahat. Tinangka ng ginang na itanong kung hindi ba ipinaliwanag ng kanyang guro. Dito humingi ng paumanhin si Heian, inamin na siya ang may pagkukulang. Ngunit ipinagtanggol siya ni Ilmok, sinabing nakatuon lamang si Heian sa paghahanda sa kanya para sa pagsusulit sa Madagwan. Magalang niyang hiniling kay Lady Changhua na ipaliwanag ito ng malinaw. Pumayag ang ginang ngunit sinabi niyang nais niya itong gawin ng pribado, dahil mahirap pag-usapan iyon sa harap mismo ni Senna. Nang sila na lang ang magkausap, diretsyong tinanong ni Ilmok kung ano ang kaugaliang hindi pwedeng banggitin sa harap ng bata. Dito nagsimulang magpaliwanag si Lady Changhua. Ipinahayag niya na mula pagkabata, sinasanay ang mga babae ng angkang Hugh Ryan sa isang sining martial na may epekto, nagiging labis na obsesibo at matindi ang kanilang pagkatao. Dahil dito, itinakda ang kaugalian na ipinagbabawal ang pakikisalamuhan ng bata hanggat hindi ito natatali ng kanyang obsesyon sa isang bagay na walang buhay. Tinanong ni Ilmok kung ito ba ay dahil sa pangambang baka makasakit si Senna ng iba. Ngunit tugon ng ginang, kung ganoon lang ka-simple, hindi na sana kinailangan ng ganoong kaugalian. Ipinaliwanag niyang hindi ganoon ka-simple ang mundo. Karaniwan sa tao ang magkaroon ng attachment sa isa't isa, ngunit hindi ito nagtatagal sapagkat ang tao ay nasusugatan, nagkakasakit, at sa huli ay namamatay. Para sa mga nasa Divine Sect, mas mabigat ang panganib na ito, dahil kapag namatay ang taong kanilang kinahuhumalingan, tuluyan silang nababasag. Isiniwalat niya na noong nakaraan, sinamantala ng mga kaaway ang kahinaang ito upang kontrolin ang pamilyang Hugh Ryan, sa pamamagitan ng pagbabanta laban sa mga taong pinagtutuunan ng kanilang mga babae. Dugtong naman ni Jean Heian ang paliwanag, ang kaugaliang ito ay umiiral upang protektahan si Senna, iyon mismo ang katwiran ng kanyang ina. Pagkatapos magsalita, naghanda nang umalis si Lady Changhua at malamig na sinabing hindi na kailangan ang mga pamamaalam. Ngunit pinigilan siya ni Ilmok at tinanong kung tapos na ba siya sa pagbibigay ng mga palusot. Nagulat si Heian at agad na tinangkang ayusin ang sitwasyon, pinakiusapan si Ilmok na humingi ng tawad. Ngunit hindi siya pinansin ni Ilmok at mariing inulit ang kanyang tanong, inakusahan si Lady Changhua na pinapahirapan si Senna. Galit niyang sinabi na pinipilit ng ginang ang sariling anak na pag-aralan ang sining demonyo sa ngalan ng isang kaugalian, at pagkatapos ay ginagamit din ang parehong kaugaliang iyon upang ipagkait ang pagmamahal ng isang ina. Tinanong niya kung kailanman ba ay binigyan si Senna ng pagkakataong pumili, at patuloy niyang itinuro ang sisi, iniasiso kung alam ba ng ina ang tunay na nais ng kanyang anak. Dagdag pa niya, bilang ina, hindi ba niya nakikita na isinasakripisyo ni Senna ang lahat? Sumabog sa galit si Lady Changhua at mariing tinanong kung ano ba ang alam ng isang bagitong tulad niya para makapagsalita ng ganoong kalokohan. Sa pagitan ng kanyang luha, sinabi niyang alam ba ni Ilmok ang bigat ng sakripisyong ginawa nila nang talikuran nila ang kanilang sariling anak. Malamig na tumugon si Ilmok na hindi niya iyon alam, ngunit may isa siyang natitiyak. Ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa kakulangan ng pananampalataya. Nayanig ang ginang sa kanyang paratang, bago siya napasigaw na wala siyang alam, at agad siyang umatake upang patayin siya.
Ngunit biglang huminto sa ere ang kanyang kamay, dumating na ang Heavenly Demon at tumayo sa harapan niya. Agad na lumuhad ang ginang at bumati sa pinuno ng sekta. Sinabi ng master na nagmamadali siyang pumunta roon upang hindi mahuli si Ilmok sa kanyang pagsasanay, ngunit ang nadatnan niya ay isang tagpong hindi pa niya nasasaksihan kailanman. Tinitigan niya si Ilmok at sinabing marami siyang nais itanong, ngunit una niyang gustong malaman kung ano ang ibig sabihin ng banggitin nito ang kakulangan ng pananampalataya sa loob ng banal na sekta. Samantala, nasa ulan pa rin si Senna, naghihintay, habang nakaharap si Ilmok sa galit ng Heavenly Demon. Sinimulan ni Ilmok na ipaliwanag ang kanyang paninindigan. Binanggit niya ang mga salita ng kanyang master noon, na lahat ng epekto ng sining demonyo ay maaaring mapagtagumpayan. Pagkatapos, kinwestiyon niya ang kasalukuyang kaugalian, tinutukoy na parabang ipinapalagay nito ng maaga na tiyak na hindi malalampasan ni Senna ang mga epekto bago pa niya subukan. Upang hindi siya maunawaan ng mali, nilinaw niyang hindi niya tinutukoy ang kakulangan ng pananampalataya sa sekta, kundi sa pagiging ina, na sana ay maniwala si Lady Changhua sa kanyang anak ng kaunti pa. Giit niya, bata pa lamang si Senna ayon sa edad, ngunit hindi siya mangmang o mahina. Kaya niyang lampasan ang mga side effect ng kanyang sining martial, at kahit bahagyang lumihis ang kanyang enerhiya, sa kaunting gabay ay tiyak na kakayanin niyang malampasan ito. Tinapos niya ang kanyang pananalita sa pagsasabing si Lady Changhua bilang isang ina ang higit na nakakaalam ng katotohanan iyon. Nabagbag ang ginang sa kanyang mga salita at tinanong kung bakit ganoon na lamang ang kanyang pananalig kay Senna. Tugon ni Ilmok, simple lang ang dahilan, dahil si Senna ay anak ng dakila at marangal na angkang Hugh Ryan. Mula sa malayo, nakikinig si Senna at labis siyang naantig. Nang makita siya ng kanyang ina, malamig nitong sinabi na oras na upang umuwi. Subalit sinubukan ni Senna na magsalita, at tinanong siya ng ina kung nais ba niyang humiling na bumalik dito muli. Mariin siyang sumagot ng oo, saka yumuko at nangakong magiging karapat-dapat bilang miyembro ng Hugh Ryan clan. Nangako siya na kakainin ang lahat ng kanyang pagkain at lalo pang magsasanay, kapalit ng pahintulot na makabalik. Idinagdag ng kanyang ina ang isa pang kondisyon, na kailangan din niyang mag-aral ng mabuti, masayang namang pumayag si Senna. Pagkaalis ni na Lady Changhua at Senna, nagsalita ang Heavenly Demon. Komento niya na tila ba ang anak ng angkang Hugh Ryan ay nahuhumaling na kay Ilmok. Binalaan niya ito na kahit maliit na pinsala lang ang nangyari ngayon, sa ibang pagkakataon ay maaari iyong humantong sa kamatayan. Tinanong niya kung kaya ba talagang pamahalaan ni Ilmok si Senna. Kumpiyansang tumugon si Ilmok na hinding-hindi siya sasaktan ni Senna. At kahit mangyari man iyon, handa siyang tiisin ang lahat. Ngumiti ang Heavenly Demon at sinabing gawin niya ang ayon sa kanyang nais. Lihim na humahanga sa tapang ng kanyang disipulo. Sa kanyang isipan, naisip niyang hindi lamang nakabuo si Ilmok ng isang malalim na sistema na kahit siya ay hindi naisip, kundi direkta rin itong hinarap ang makapangyarihang angkang Hugh Ryan. Napagtanto niyang kung maayos na mahahawakan ang usaping ito, tiyak na magiging ganap na kakampi ng bata ang nasabing angkan, isang napakahalagang bagay, kahit pa dumating ang panahong hindi na siya manatiling disipulo niya. Ilang araw ang lumipas. Sa oras ng pahinga mula sa pagsasanay, nakahinga ng maluwag si Ilmok na wala nang naging karagdagang alitan laban sa Hugh Ryan clan. Biglang tumakbo si Senna papunta sa kanya at masayang yamakap sa kanyang mga bisig. Napagtanto ni Ilmok na wala nang makakahanap ng mali sa isang bagay na mismong ang Heavenly Demon ang namagitan. Naalala niya ang sandali ng huli at biglaang pagdating ng kanyang master, at ang matinding takot na nadama niya noon. Samantala, tinanong siya ni Senna kung nag-aaral ba siya ng mabuti. Hinaplos niya ang ulo ng bata, buo ang paniniwalang tama ang naging desisyon niyang harapin ang lahat noong araw na iyon. Isinaisip niya na ang pang-aabuso sa bata ay hindi dapat pahintulutan, kahit pa sa isang demonyong sekta. At higit niyang pinahahalagahan ang mga tahimik na sandaling ito kasama si Senna upang hindi siya tuluyang masiraan ng isip. Tinanong siya ni Senna kung ano ang ginawa niya noong araw na iyon. Naalala ni Ilmok ang inihandang regalo para sa kanya. Sinabi niya na pumunta siya sa isang lakad at may nakita siyang bagay na naisip niyang babagay sa bata, kaya't binili niya iyon. Itinanong niya kung gusto ba ni Senna na subukan ito. Lubos na naantig si Senna, niyakap ang kahon at inisip na iyon ang kauna-unahang regalo na natanggap niya mula sa kanyang kuya.
Nang tanungin ni Ilmok kung bakit siya nag-aatubili, tugon ni Senna na baka madumihan lamang ito, kaya't nais niyang hintayin ang isang mahalagang araw bago isuot. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Jin Heon ang tagpo, iniisip na tila ba nakakayanin na ni Senna na kontrolin ang kanyang mga side effect ng medyo matatag. Ngunit bigla niyang napansin ang 2 taong papalapit. Nakilala ni Ilmok ang mga ito, ang kanyang mga nakatatandang kapatid, sina Wee Jin-hak at So Won-pyeong. Magalang silang binati ni Heon, habang si Ilmok naman ay nagtataka kung bakit naroon si Jin-hak, sapagkat nasanay na siyang si Won-pyeong lamang ang dumadalaw tuwing gabi. Ipinaliwanag ni Won-pyeong na siya ang sumama kay Jin-hak dito, at agad namang sinabi ni Jin-hak na may kinakaharap siyang problema sa tauhan ng Red Dragon Corps. Dumating siya upang humingi ng tulong kay Ilmok dahil kumalat na ang balita tungkol sa katalinuhan ng bata. Hiling niya na gamitin ni Ilmok ang kanyang talino upang tulungan ang kanyang mangmang na nakatatandang kapatid. Naramdaman ni Ilmok na kung tatanggihan niya ito, tiyak na paputok ang galit ni Jin-hak, kaya't maingat siyang nagtanong tungkol sa likas na problema. Nagpasya siyang makinig muna ng tahimik, saka yumuko at humingi ng paumanhin, sinasabing baka wala siyang maibigay na solusyon. Ipinaliwanag ni Jin-hak na ang usapin ay tungkol sa pagpili ng Vice Captain ng Red Dragon Corps, isang mabigat na desisyon na hindi niya sana ipapasa kung madali lang. Nakahinga ng maluwag si Ilmok na hindi nagalit si Jin-hak at na hindi rin nadagdagan ang kanyang pasanin. Para sa kanya, perpekto ang naging tugon. Napansin ni Jin-hak ang presensya ni Senna at mainit siyang binati, sabay banggit na narinig niyang madalas itong bumisita kay Ilmok. Doon niya napansin ang kaong hawak ng bata. Nang makita niyang hindi mabuksan ang kahon, inalok niyang siya na ang babukas. Agad na pumihil sina Ilmok at Senna, sinasabing madaling buksan iyon, ngunit ginamit ni Jin-hak ang labis na lakas at nabasag ang kaong gawa sa kahoy. Napasigaw si Senna sa takot at galit, tinanong siya kung paano niya nagawang basagin ang red along ibinigay ng kanyang kuya. Malamig na sinabi ni Jin-hak, kasalanan ko, at dahil dito, sumugod si Senna at nangakong papatayin siya. Ngunit mabilis na tinakpan ni Ilmok ang bibig ng bata upang pigilan ito. Sinikap siyang pakalmayan ni Ilmok, tinuturo na buo pa rin ang nilalaman ng kahon. Umiiyak na niyakap ni Senna ang regalo, habang nagkomento si Jin-hak na mas malalim pa ang ugnayan nila kaysa sa kanyang inakala. Hiningi ni Ilmok sa kanyang mga kuya na bigyan sila ng kaunting pribadong oras upang pakalmayan si Senna. Humingi ng paumanhin si Jin-hak sa kanyang kamangmangan at umalis, sabay pangako na babalik siyang muli. Pagkaalis ni Won-pyeong, nakahinga ng maluwag ang mga bantay at pinakiusapan si Ilmok na ingatan ang sarili. Ngunit lihim na inisip ni Ilmok na sana'y hindi na muling bumalik si Won-pyeong. Napansin din niyang hindi pala agad nagagalit si Jin-hak tulad ng kanyang inaakala, kaya't baka maaari na siyang makapagpakalma ng kaunti kapag kaharap ito. Habang inaalaw ni Ilmok si Senna, bigla nitong sinabi, ang dakilang batang amo ay isang mangmang. Biglang natigilan si Jin-hak na nooy paalis na, at ang kanyang mukha'y nagbago tungo sa isang maskara ng galit. Nagpanik si Ilmok at pilit na pinatahimik si Senna, nag-aalala na baka narinig siya ng kanyang kuya, ngunit huli na. Lumingon si Jin-hak at sa banta ng kanyang tinig ay tinanong kung ano ang sinabi nito. Parehong nagulat at natarante sina Heon at Ilmok, sabay-sabay nilang pinakiusapan si Senna na humingi agad ng paumanhin. Sinabi pa ni So Won-pyeong kay Ilmok na takpan na lamang ang bibig ng bata, ngunit lalo pang lumakas ang sigaw ni Senna, ang dakilang batang amo ay isang mangmang na ni kahon ay hindi kayang buksan. Sumabog sa matinding galit si Jin-hak, namula ang kanyang mga mata na para bang naglalagablang. Doon napagtanto ni Ilmok na napasok siya sa napakalaking problema. Nalito siya, iniisip kung bakit ngayon pa nagagalit si Jin-hak, gayong siya mismo ang tumawag sa sarili na mangmang ilang sandali pa lamang ang nakalilipas. Inuna ni Ilmok ang kaligtasan ni Senna. Malakas niyang isinigaw kay Jin-hak na nakaisip na siya ng solusyon sa kanyang problema. Saglit na natigilan si Jin-hak at nagtanong kung anong solusyon ang tinutukoy niya. Agad na nag-improvise si Ilmok. Iminungkahi niyang iyangat na lamang ang ikatlong pinuno ng pangkat bilang vice captain. Ipinaliwanag niya na hindi mahalaga ang kahinaan nito, dahil bilang kapitan, si Jin-hak pa rin ang pinakamahalaga sa labanan. Ang kailangan lang ay isang maaasahang katuwang na mahusay sa pamamahala ng gawain, at doon daw pinakamaganda ang ikatlong pinuno.
Lihim siyang umaasa na sapat na itong dahilan upang kumalma si Jinhak. Ngunit lumabas na mali ang naging plano. Naintindihan ni Jinhak ang mga salita bilang insulto. Galit na sinabi nitong, ibig mong sabihin, dahil hanggal ako, kailangan kong iangat ang matalinong ikatlong pinuno. Lalong lumakas ang kanyang galit, at napagtanto ni Ilmok na lalo pang lumala ang sitwasyon. Bigla siyang inatake ni Jinhak ng ubod ng tindi. Napagtanto ni Ilmok na huli na upang umiwas at wala na siyang magagawa kundi harapin ito. Pinilit niyang igalaw ang katawan ng mabilis at mahigpit na hinawakan ang kanyang espada. Sa huli, nagawa niyang salubungin ang atake gamit ang Flying Soul Schism Sword Technique. Gayunpaman, labis siyang nabigla sa sobrang lakas ni Jinhak. Iniisip niyang isang milagro na lamang na nablock niya iyon sa kanyang kasalukuyang antas. Sa loob-loob niya, malakas siyang sumisigaw ng tulong mula kay So Wanpyeong upang pigilan ang baliw na si Jinhak. Sa huling sandali, biglang lumitaw si Wanpyeong sa likuran ni Jinhak at naglunsad ng sorpresa mula sa likod. Ngunit madaling nakailag si Jinhak at agad siyang tinamaan ng malakas na suntok. Bagaman tinanggap niya ang bigat ng tama, nagawa ni Wanpyeong na makabawi at sunod-sunod na umatake ng direkta kay Jinhak. Natulak pa atras si Jinhak, at ang kanyang mukha ay puno ng galit at kabaliwan. Sa gitna ng pagkagulat ni Ilmok sa nakikitang kabaliwan, dali-daling lumapit si Heian sa kanya at tinanong kung ayos lang siya. Pinakalma naman niya ito at agad na inusisa kung nasaan si Sena. Ipinaliwanag ni Heian na tinamaan niya ang mga pressure points ni Sena at nawalan ito ng malay. Pinuri ni Ilmok ang ginawa niya. Habang patuloy ang labanan, matapang na idineklara ni Heian na sasama siya sa pakikipaglaban. Habang lalong tumitindi ang bakbakan ng magkakapatid, pinayuhan ni Jin Heian si Ilmok na gamitin ang pagkakataon upang makatakas. Ngunit nainas at nalito si Ilmok. Paano siya tatakas kung kailangan siya sa laban? Naisip niya na napakalaki ng agwat ng lakas ng kanyang mga kapatid. Kung siya lamang ang tatakas, maaaring makaligtas siya, ngunit tiyak na ikapapahamak iyon ni Heian. Sa bandang huli, napagtanto niyang ang tanging paraan upang mabuhay silang lahat ay ang aktibong makialam siya mismo. Samantala, walang tigil ang marahas na pagsalakay ni Wei Jinhak. Bumagsak si Wanpyeong, at mabilis na sumugod si Heian kay Jinhak sa desperadong pagtatangkang pigilan ito bago pa tuluyang lumala. Ngunit bigla siyang nasunggaban ni Jinhak sa kanyang damit. Itinaas siya nito ng mataas sa ere at saka ibinagsak ng buong lakas sa lupa, nagdulot ng matinding pagyanig. Sa desperadong pagtatangkang baguhin ang takbo ng laban, sumigaw si Ilmok kay Jinhak, tinawag itong hanggal. Pasarkastiko niyang idinugtong kung ginagamit ba nito ang ulo nito bilang palamuti lamang at kung hindi ba niya nauunawaan na siya mismo ang tinutukoy sa kanilang usapan. Nagtagumpay si Ilmok sa pagpapagalit kay Jinhak. Lumingon ito sa kanya at galit na nagtanong kung gusto ba niyang makipaglaban, bago agad sumugod ng isa pang mabagsik na atake. Sa isip ni Ilmok, idineklara niyang nagsimula na ang nakamamatay na habulan. Napasigaw si Heian, inutusan siyang tumakbo, ngunit pinigilan siya ni Wanpyeong at sinabihang magpahinga na lamang. Ipinahayag pa niyang siya mismo ang magtatanggol sa bunsong disipulo. Ngunit mariin namang sinabi ni Ilmok na kung maghihintay sila ng tulong, tiyak na ikamamatay iyon ng lahat. Ang tanging paraan ng kanilang kaligtasan ay ang dalhin si Jinhak sa kinaroroonan ng iba. Nagpatuloy ang matinding laban. Sumugod si Jinhak at nagpakawala ng mabangis na atake, ngunit nagawa ni Ilmok na umiwas ng himala sa pamamagitan ng kanyang kahangahangang bilis. Hindi pa siya nakakahinga ng muli ay agad nang sumunod si Jinhak, at ibinagsak ang pangalawang makapangyarihang hampas. Sa huling saglit, biglang sumulpot si Wanpyeong at sinalubong ang atake, matagumpay itong nablock. Habang humaharang, mabilis na nagtanong si Wanpyeong kung ano ang plano ni Ilmok. Malakas na sumigaw si Ilmok ng isang salita, tumakbo. Sabay siya mismo ang unang tumakbo palayo. Doon naunawaan ni Heian ang kanyang plano. Dahil sa ingay ng laban, nagsisimula ng magdatingan ang ibang tao. Alam niyang makakatulong ito upang mabawasan ang bigat ng laban kay Wanpyeong, ngunit hindi pa rin ito mapapakalma si Jinhak kung wala ang kanilang master. Kaya't kinailangan ni Ilmok na siya mismo ang mag-akit ng atensyon. Patuloy siyang tumatakbo, sumisigaw ng mga pang-iinsulto kay Jinhak, tinatanong kung bakit mali ang kanyang inaaway. Dahil dito, tuluyang nakuha niya ang buong atensyon ni Jinhak.
Sa isip ni Ilmok, hanggat may mga kasamahan silang harang sa sinumang lalapit, magiging matagumpay ang kanilang plano. Ngunit sa sukdulan ng galit ni Jinhak, bigla nitong inihagis ang kanyang espada sa isang nakamamanghang atake, isang galaw na hindi kasama sa plano ni Ilmok. Isang napakalakas na pagsabog ang naganap. Napatili si Wan Pyeong, malakas na tinawag ang pangalan ni Ilmok, puno ng pag-aalala. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang Heavenly Demon. Malamig nitong iniutos na umatras ang lahat. Siya mismo ang humakbang pasulong, pinuri ang pagsisikap ng lahat, at mariing idineklara na siya na ang tatapos. Nananatiling galit si Jinhak, patuloy na sumisigaw ng pagbabanta laban kay Ilmok. Ngunit malamig siyang sinaway ng kanilang master, inutusan siyang tumigil. Nagpumiglas si Jinhak laban sa utos, kaya muling tinanong ng master kung kailangan pa ba niyang ulitin ang sinabi. Napasigaw si Jinhak sa sakit habang nilalabanan ang kapangyarihan ng kanyang guro, hanggang sa tuluyan siyang bumagsak at nagpatira pa, buong pusong bumati sa Panginoon ng lahat ng demonyo. Si Ilmok naman ay napaluhod sa lupa, lupaypay ngunit puno ng ginhawa. Inalayan siya ng mga gwardya habang pinipigilan si Jinhak. Sa kanyang puso, tanging paghanga ang nadama niya para sa kanyang master, na tunay ng isang heavenly demon. Agad na natigil ang pagwawala ni Jinhak. Mabuti na lamang at walang grabing nasaktan, kaya't ang naging parusa niya ay pagkakakulong lamang sa closed hall. At dahil si Sena ang ugat ng nangyari, hindi tumutol ang Hukryan clan sa magaan na hatol na ito. Ang tanging hindi maganda sa kinalabasan ay parehong nasugatan sina Ilmok at Heian sa laban. Sa kabila ng kanyang sugat, iginiit ni Heian na dapat na nilang simulan ang kanilang pag-aaral. Mariing tumutol si Ilmok, nagtataka kung paano sila makakapag-aral sa ganoong kalagayan. Tinukso siya ni Heian, tinatanong kung mas gugustuhin ba niya ng pagsasanay sa panlabas na martial arts. Mabilis siyang sumigaw na hindi yun ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Heian na ang sapilitang pagsasanay habang may sugat ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala, kaya't kailangan niyang tiisin ang pag-aaral muna sa ngayon. Dumating ang Heavenly Demon upang bisitahin sila, at magalang nila itong binati. Ngunit iniutos nitong manatili silang nakaupo. Tiniyak ni Ilmok sa kanyang guro na maayos ang kanyang kalagayan, salamat sa galing ng mga manggagamot. Ipinahayag ng master ang kanyang ginhawa at nagpasya siyang bigyan ng gantimpala si Ilmok, hindi lamang dahil sa mabilis nitong pag-iisip na nagbawas ng pinsala, kundi pati na rin sa mga nagdaang kontribusyon nito. Nagulat si Ilmok at nagtanong sa sarili kung ano ang gantimpala. Ibinigay sa kanya ng master ang pinakamahalagang elixir ng sekta, ang Back Maiden. Pagkatapos ay idinagdag pa nito na bibigyan siya ng mas mahabang oras para sa pagsasanay. Kaagad niyang napagtanto na ang gantimpala ay nangangahulugang mas mabigat na trabaho para sa kanya. Napaluha si Heian dahil sa labis na pagkagolek, iniisip na ang biyaya ng kanilang master ay tunay na makalangit. Si Ilmok naman ay napabuntong hininga, inis sa sobrang kasabikan ni Heian. Bago umalis, sinabi ng master na may isa pa siyang bagay na dapat ipaalam. Ang pinakamatandang kapatid ni Ilmok, si Jinhak, ay nais siyang makausap. Bilang natatanging pagkakataon, inalok ng master ang isang pribadong pagpupulong. Nag-aatubili si Ilmok na makita ito, ngunit napagtanto niyang darating din ang araw na kakailanganin niyang harapin ang kanyang nakatatandang kapatid. Litong-lito, isa lamang ang naitanong niya na kung matibay ba ang mga pinto ng closed hall.